Nagsisimula ang kwento sa isang mundong binago ng pagdating ng awakening. Sa isang tiwangwang na nagyelong lupain, nagtipon ang mga makapangyarihang individual. Ang kanilang focus ay ang Death Den, isang top-tier na rank na dungsyon, tahanan ng isang sinaunang nilalang. Ang dungsyon na ito, ang unang lumitaw sa Planet Azure, ay nanatiling hindi nasakop sa loob ng mga dekada. Ang pasukan nito ay puno ng mga kalansay ng hindi mabilang na mga master na hindi na nakabalik. Gayunpaman, iba ang araw na ito. Hinamon ng isang mandirigma na si Suming ang Death Den ng mag-isa. Pagkatapos ng isang matinding labanan, lumabas siyang matagumpay, matapos mapatay ang God Tier na halimaw ng dungsyon. Ngunit sa labasan, pagod na pagod, hindi papuri ang sumalubong sa kanya. Sa halip, tinambangan siya ng mga lalaking dati niyang mga kakampi. Pinalibutan nila siya na may masamang hangarin. Isang nang-uuyam na nagsabi kay Su na tumigil na sa paglaban at ibigay ang divine artifact na kakakakuha lang niya. Idineklara naman ng isa na selyado na ang kanyang kapalaran, tinawag siyang bayani ng sangkatauhan ng may panunuya at nangako ng mabilis na kamatayan kung susuko siya. Naintindihan ni Suming na ang katawan ay kumikislap sa enerhiya, ang kanilang plano. Napagtanto niyang hinintay nila siyang tapusin ang dungsyon para nakawin ang makapangyarihang artifact. Tinanong niya kung ito ba ang kanilang plano mula pa sa simula. Mula sa mga traidor, isang lalaking blonde na nagngangalang Zhang Tang ang humakbang pasulong, hinugot ang kanyang espada na kumikislap ng asul na kidlat. Opisyal niyang hinarap ang dati niyang kaibigan, hinihingi ang divine artifact, at umapela sa kanilang nakaraang pagkakaibigan sa pamamagitan ng pag-alok na iligtas ang buhay ni Suming kapalit nito. Habang nakangisi, ipinagmayabang ni Zhang Tang na wawasakin na lang niya ang kaunting kapangyarihan na natitira kay Suming. Hawak ang sariling nag-aalab na pulang espada, pinagsisihan ni Suming ang kanyang pagkabulag. Itinuring niya ang mga lalaking ito na parang mga kapatid mula pagkabata, lumalaban kasama nila sa loob ng maraming taon, na hindi kailanman pinaghihinalaan ang kanilang makamandag na ugali. Puno ng pait ng pagtataksil, nagpasya siyang hindi basta-basta magpapatalo. Itinaas niya ang kanyang sandata, nagpakawala ng malakas na pagsabog ng pula at lilang enerhiya mula sa divine artifact, na nagdulot ng malaking pagsabog. Habang matapang na nakatayo, hinamon ni Suming ang kanyang mga dating kasama, sinasabing kung gusto nila ang Ring of Tao Defiance, kailangan nilang subukang kunin ito, ngunit nag-alinlangan siyang may sapat na lakas sa kanila. Ang napakalaking enerhiya ay ikinagulat ng kanyang mga dating kakampi. Isa sa mga tauhan ni Zhang Tang ay nainip, hinimok ang grupo na patayin agad si Suming. Nagpayo si Zhang Meng ng pagpipigil, nagbabala laban sa pagiging padalos-dalos habang hawak ni Suming ang artifact. Habang nagpapatuloy ang tensyon, isang bagong anyo ang bumaba mula sa langit, tinatawag ang pangalan ni Suming. Tumingala siya sa gulat habang isang babaeng may kulay rosas na buhok na nagngangalang Xiao Man ang lumipad patungo sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit, ipinaliwanag na narinig niyang may nagbabalak laban sa kanya at dumating siya dahil nag-aalala siya. Pinakalma siya ni Suming, sinabing ayos lang ang lahat at hindi kalaban ang kanilang mga kaaway sa kanya. Ngunit nagtaka siya kung paano siya natunton ng kanyang mga kaaway ng ganoon katumpak. Habang iniisip niya ito, may pagkaalam na ngumisi si Jiang Tong. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Suming ng matinding sakit sa kanyang likuran. Sinaksak siya ni Xiaoman, ibinulong na siya ang nagbunyag ng kanyang kinaroroonan. Gulat na napatingin si Suming sa kanya, habang isang pulang magic circle ang kumikinang sa kanyang kamay kung saan niya hawak ang punyal. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pa, sa lahat ng tao, ang gagawa nito. Sa kabilang panig ng labanan, sumigaw si Zhang Tang sa tagumpay, idineklara na nasa lugar na ang huling catalyst. Pagkatapos ay inutos niya ang pag-activate ng isang imprisonment formation. Agad-agad, isang malaking pulang sigil ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ni Suming na ikinulong siya. Mula sa sugat, lumabas ang mga kumikinang na pulang kadena, pumulupot sa kanyang katawan at pinigilan ang kanyang enerhiya. Nakilala niya ang curse mark na pag-aari ni Ren Xiaoman at napagtanto niyang matagal na siguro nitong pinaplano ang kanyang pagtataksil. Lumapit si Zhang Tang at tumayo sa tabi ni Xiaoman, inakbayan siya. May panunuyan niyang ipinaliwanag na ang imprisonment formation ay espesyal na inihanda para sa kanya at pipigilan siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Malupit na idinagdag ni Xiaoman na si Zhang Tang lang ang lagi niyang kasama. Walang emosyon niyang ipinaalam kay Suming na ang tanging layunin niya ay maging isang kasangkapan dahil sa kanyang pambihirang 9-star na talento. Kailangan nila siya para makuha ang divine artifact para sa kanila. Wasak at pinagtaksilan, napaluhod si Suming, sumisigaw sa galit at paghati. Dahil nakagapos at walang kapangyarihan si Suming, inutusan ni Zhang Tang ang kanyang mga tauhan na patayin siya at kunin ang artifact. Sumugod sila, kumikinang ang mga sandata, handang umatake. Ngunit nang malapit na sila sa kanya, biglang sumabog ang lupa. Isang malaking kamay na kalansay ang sumulpot, sinundan ng isang alon ng mga mandirigmang kalansay na humarang sa mga umaatake, pinoprotektahan si Suming. Gulat na napatingin si Suming, nagtataka kung sino ang dumating para tulungan siya. Ang tagapagligtas ay isang babaeng may mapusyaw na lilang buhok at nakatalukbong na balabal. Nakilala siya ni Suming bilang si Jiao, isang necromancer.
Lumapag siya sa pagitan ni Suming at ng kanyang mga kaaway, hawak ang isang makapangyarihang tungkod. Hinimok niya siyang huwag sumuko, determinadong pigilan ang mga kontrabida na makuha ang artifact. Hinamak ni Zhang Tong ang kanyang pagdating, itinuring siyang isa pang taong dumating para mamatay. Ipinagmayabang niya na sa dose-dosenang mga master sa kanyang panig, kahit ang dakilang emperador ay hindi maililigtas si Suming ngayon. Nakipagsagupaan ang kanyang mga tauhan sa mga undead na ipinatawag ni Jiao. Nagalit si Jiang Tang, direktang sumugod kay Jiao, idineklara na sinumang humarang sa kanyang daan ay mamamatay. Habang lumalaban si Jiao, binalaan siya ng isa sa mga tauhan ni Jiang Tang na bantayan ang kanyang tagiliran, ngunit ito ay isang panlilinlang. Ang babala ay isang diversion, at lumingon siya sa gulat kasabay ng paglapit ni Jiang Tang. Iwinasiwas niya ang kanyang sandatang nababalot ng kidlat sa kanya, sinasabi sa kanyang kaklase na huwag isisi sa kanya ang kanyang mga ginagawa. Si Suming, na nakakulong pa rin, ay nakapanood lamang sa takot at sumigaw ng kanyang pangalan habang tumama ang atake. Dahil hindi makagalaw si Jiao, nakita ni Zhang Tong ang kanyang pagkakataon. Sinabi niya kay Suming na mali ang kanyang pag-aalala para sa iba at siya na ngayon ang mamamatay. Pagkatapos ay isinaksak niya ang kanyang kumikinang na asul na talim sa dibdib ni Suming. Habang nakayuko, nag-alok si Zhang Tang ng huling malupit na pagpipilian, ibigay ang artifact at baka iligtas pa niya ang kanyang kaawa-awang buhay. Ngunit may huling pagsuway si Suming. Hawak ang mga mahiwagang kadena, dugo ang umaagos mula sa kanyang bibig. Tiningnan niya ang kanyang mga traidor na may purong galit. Tinawag niya silang mga tunay na halimaw habang isang nakakatakot na pula at itim na enerhiya ang nagsimulang mabuo sa loob niya. Sa isang huling desperadong hakbang, pinakawalan ni Suming ang isang kakayahang nakakasira sa sarili, ang God Tier Technique na Annihilation Burst. Isang napakalaking pagsabog ang sumabog mula sa kanyang katawan, na pinilit sina Jiang Tang at Ren Xiaoman na umatras sa alarma. Pagkatapos ng lahat, tahimik na ang larangan ng digmaan. Si Suming, na malubhang nasugatan, ay inabot ang kanyang kamay, ibinubulong ang pangalan ni Jiao. Gumapang siya sa tabi nito, kinarga ang sugatang katawan na puno ng pagsisisi, tinatanong kung bakit siya pa rin ang pinuntahan nito gayong maraming beses na siyang nabigo sa kanya. Si Jiao, na may bahagyang mapayapang ngiti, ay inabot ang kanyang mukha, sinasabing kung ito na ang kanilang katapusan, dapat silang mamatay ng magkasama. Habang nauubos ang kanyang buhay, nakahanap si Suming ng huling lakas. Nagkatawang tao ang kanyang espada at tumusok sa lupa sa harap niya, isang deklarasyon laban sa kanyang mga kaaway. Hawak ng mahigpit ang katawan ni Jiao, si Suming, ang Godslayer, ay nanumpa ng isang taimtim na panata. Ipinahayag niya na kung siya ay muling isisilang, hahanapin niya si Ren Xiaoman at Zhang Tang at pagpupunit-punitin sila. Ang kanyang mga traidor ay nanood mula sa malayo. Nalito, pagkatapos ay isang hitsura ng gulat na pagkaunawa ang lumitaw sa mukha ni Zhang Tang. Naintindihan niya ang desperadong plano ni Suming. Dadalhin niya ang divine artifact sa kanyang kamatayan, hihilahin ito sa kailaliman ng Death Den para hindi na nila ito makuha kailanman. Nang maisagawa ang kanyang huling panunumpa, sinabi ni Suming sa kanila na kung gusto nila ang divine artifact, kailangan nilang lumapit at kunin ito. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa bangin, yakap si Jiao, at nahulog sa magulong enerhiya sa ibaba. Sa kanyang kamay, ang Ring of Tao Defiance ay nagniningning na may maningning at nakakasilaw na ginintuang liwanag. Ang mundo ay natunaw sa kapusyan. Nanlambot ang kamay ni Suming na parabang tuluyan na siyang nilisan ng buhay, ngunit pagkatapos ay bumalik ang kanyang kamalayan. Natagpuan niya ang kanyang sarili hindi sa isang bangin, kundi nakatingala sa isang malinaw na asul na langit at isang pamilyar na gusali ng paaralan, litong-lito. Lalong lumalim ang kanyang pagkalito nang makarinig siya ng boses mula sa isang mikropono. Inanunsyo ng isang tagapagbalita ang mga resulta ng ika-negatibo 127 na awakening ceremony sa Xuanjing First Academy. Isang estudyante na nagngangalang Wang Qiang ang matagumpay na nagising, ngunit ang kanyang bagong klase ay Enchanter, isang non-combat lifestyle class. Si Suming, ngayon ay isang batang estudyante, ay nakatayo sa gitna ng maraming kabataan. Narinig niya ang iba na nagkokomento na tila malas ang eskwelahan ngayong taon. Ang mga salitang awakening ceremony ay tumatak sa kanya. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niya na may matinding pagkagulat na bumalik siya sa nakaraan. Siya ay 18 taong gulang na muli sa araw ng kanyang sariling awakening ceremony. Habang nakatayo si Suming sa gitna ng mga estudyante, ang kanyang mga alaala sa araw na ito ay bumalik ng may perpektong kalinawan. Nakilala niya si Wang Qiang na natatandaan niyang tinatawag na mataba. Naalala niya na naging enchanter din si Wang Qiang sa nakaraang buhay niya, na nagpatunay na hindi ito isang panaginip. Para masubukan pa ang kanyang alaala, inisip niya ang mga estudyanteng susunod sa pila. Naalala niya na magiging 2-star warrior si Li Songyang. Mabibigo ang awakening ni Chen Yu at magiging battle mage si Song Li. Naganap ang mga pangyayari ng eksakto tulad ng kanyang naalala. Ipinagdiwang ni Li Songyang ang kanyang matagumpay na awakening bilang isang warrior. Sinundan siya ni Chen Yu na umiyak sa pagkadismaya matapos mabigo ang kanyang awakening, at pagkatapos ay si Song Li na naging isang battle mage.
Dahil tumugma ang bawat pangyayari sa kanyang alaala, nawala ang anumang pagdududa ni Suming. Isang mapagtiwalang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha habang lubos niyang tinatanggap na tunay siyang muling isinilang. Mabilis na napalitan ng matinding galit ang kanyang ekspresyon nang sumagi sa isip niya ang masakit na alaala ng pagtataksil ni Zhang Tang at Ren Xiaoman. Naramdaman niyang ang pangalawang pagkakataong ito ay regalo mula sa langit, na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang baguhin ang kanyang nakaraan at ipaghiganti ang kanyang mga pinagsisisihan. Naantala ang kanyang pag-iisip dahil sa isang singhap mula sa mga tao. Sa entablado, isang mas batang bersyon ni Zhang Tang ang nag-aawaken, napapaligiran ng isang pambihirang lilang aura. Tuwang-tuwang ipinahayag ng announcer na nag-awaken si Zhang Tang ng isang pambihirang hidden combat class, Demon Puppet Warrior, na may malakas na 8-star innate attribute. Nagbulungan sa tuwa ang mga estudyante, na nagsasabing inaasahan na ang ganoong kalakas na awakening mula sa batang master ng prestihiyosong pamilyang Zhang. Nang marinig ito, tinitigan lang ni Suming ang kanyang magiging kaaway ng may malamig at nag-aalab na galit. Habang ipinagdiriwang ng announcer ang bagong henyo ng paaralan, naramdaman ni Suming ang isang tapik sa kanyang balikat. Lumingon siya at nagulat nang makita ang isang batang malusog na si Jiao na nakauniforme. Sinabi niya na kanina pa niya ito hinahanap. Nakita ang kanyang gulat na ekspresyon, tinanong niya kung may problema ba. Dahil nabigla, mabilis niyang inayos ang sarili at sinabing gusto lang niya itong batiin ng maaga. Naguluhan si Jiao at tinanong kung para saan ang pagbati niya. Sumagi sa kanyang isipan ang imahe ng pagkamatay nito sa kanyang mga bisig. Isang tunay at magiliw na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Sinabi niya sa kanya na wala lang iyon at maintindihan din niya sa lalong madaling panahon. Puno ng taos pusong ginhawa, idinagdag niya na napakabuti na makita siyang muli. Katatapos lang niyang magsalita, tinawag na ng announcer ang susunod na estudyante, si Jiao. Nagulat, nagtungo siya sa entablado. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa Celestial Stele, isang malaking sinaunang artifact na kumikislap sa asul na enerhiya. Pagkadampi ng kanyang mga daliri dito, isang malakas na bugso ng kapangyarihan ang sumabog mula sa bato na bumalot sa kanya. Ang boses ng announcer, puno ng gulat, ay nagpahayag na nag-awaken si Jiao ng isang hidden combat class, Necromancer, na may malakas na 7-star attribute. Natigilan ng ibang mga estudyante, nagbubulungan sa hindi makapaniwala. Nanood si Suming na may kalmado at alam ng ngiti, iniisip na lahat ay nangyayari eksakto sa kanyang hinulaan, at ngayon ay siya na ang susunod. Tinawag ng announcer si Suming. Habang naglalakad siya patungo sa entablado, binati siya ni Jiao ng swerte. Ang ibang mga estudyante ay hindi gaanong positibo, nagbubulungan na imposible para sa isang pangatlong hidden class na lumitaw, lalo na para sa isang ulilang tulad ni Suming. Ang eksena ay lumipat upang magbigay ng konteksto. Ito ang planetang Azure sa loob ng Dragon Nation, isang mundong pinamumunuan ng mga makapangyarihang awaken. Ilang dekada na ang nakalipas nang maganap ang adbyento ng awakening. Mula noon, bawat tao, pagsapit ng 18, ay lumalahok sa isang seremonya para maging isa sa mga awaken. Ang mga individual na ito ay lubos na nagbago sa mundo, nagtataglay ng kapangyarihang baluktutin ang realidad at magkamit ng napakalaking yaman. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay may kapalit. Ang mga awakened ay dapat patuloy na harapin ang walang katapusang mga hamon, kalabanin ang mababangis na hayop at tuklasin ang mga nakakatakot na dungsyon na puno ng halimaw. Habang naglalakad siya patungo sa Celestial Stele, nagnilay-nilay si Suming sa kanyang nakaraang buhay. Naalala niya na bilang isang ulila, umasa siya sa mga stipend at scholarship. Sa araw ng kanyang unang awakening ceremony, binyayaan siya ng langit. Isang kahangahangang kababalaghan ang bumaba, at nag-awaken siya ng isang napakabihirang 9-star innate attribute kasama ang isang maalamat na class na kilala bilang God Slayer. Ngayon sa entablado sa kanyang pangalawang buhay, determinado siyang baguhin ang kanyang kapalaran. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa awakening artifact, nanunumpa na ngayon ay ipakikita niya sa lahat ang isang bagong siya. Habang ginagawa niya iyon, isang malakas na bugso ng lilang at rosas na enerhiya ang sumabog, na lumilikha ng isang kahangahangang kababalaghan sa kalangitan. Tumingin ang announcer nang hindi makapaniwala, iniisip kung ang hindi kapanipaniwalang bugsong ito ay maaaring magpahiwatig ng pagsilang ng isang henyo na may 9-star attribute o mas mataas pa. Parehong natigilan si Jiao at ang iba pang mga estudyante. Inabot ni Suming ang kanyang kamay, handang maramdaman ang pamilyar na bugso ng mga rune mula sa kanyang orihinal na awakening, ngunit sa pagkakataong ito ay may ibang nangyari. Isang kumikinang na asul na sigil ang lumitaw sa kanyang dibdib, at mula rito, ang banal na artifact na kasama niyang namatay, ang Ring of Tao Defiance ay lumitaw. Lubos siyang nagulat, napagtanto na ang singsing ay kahit paano'y nakabalik sa panahon kasama niya. Bago niya maproseso ito, isa pang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa kanyang katawan, at isang holographic na screen ang lumitaw. Isang system notification ang nagpahayag na ang Ultimate God Slayer class system ay matagumpay na kumakabit sa kanya. Pagkatapos ay inanunsyo nito na binigyan siya ng sistema ng isang bagong class, at matagumpay ang kanyang awakening.
Ngunit sa halip na kanyang dating class, ipinagkaloob sa kanya ang isang bagay na higit na mas malakas, isang mythic class na tinatawag na Sword God. Tanging pagkamangha ang maipapakita ni Suming, kinukwestiyon ang pagkakaroon ng isang mythic class, at ang bagong makapangyarihang titulo na katatanggap lang niya. Ang napakalaking pulang enerhiya mula sa awakening ni Suming ay nag-iwan sa lahat na walang masabi. Ang announcer, nagulat, ay nagtaka kung anong uri ng class ang maaaring lumikha ng ganoong kababalaghan. Sa mga tao, pinagdedebatehan ng mga estudyante kung ano ang maaaring ibig sabihin nito. Nag-alala ang isa na kung ito ay isang non-combat class, mapapahamak si Suming. Binaliwala ito ni Zheng Tang, na nagsasabing sa ganoong kalakas na pangitain, hindi ito maaaring maging isang lifestyle class. Ngunit, habang nanonood siya, tumulo ang pawis sa kanyang mukha, dahil sa napakatinding pressure ng enerhiya ni Suming, sobrang tindi na hindi siya makagalaw. Kalmadong nakatayo si Suming sa gitna ng unos ng enerhiya, habang pinoproseso ang impormasyon mula sa ginintuang panel sa harap niya. Kinumpirma niya na ang kanyang awakened class ay ang Sword God, iba sa God Slayer ng kanyang nakaraang buhay. Hinawakan niya ang system interface na kumumpleto ng isang identification scan na kumukumpirma sa kanyang pagkakakilanlan bilang si Suming. Pagkatapos ay ipinakita nito ang kanyang bagong status. Ang kanyang class ay ang Sword God, at nagtataglay siya ng isang golden talent na tinatawag na Universal Ascension na nagbibigay sa kanya ng kakayahang iangat o i-evolve ang kahit ano. Natigilan si Suming. Napagtanto niya na ang isang golden talent ay isang ranggo na mas mataas kaysa sa maalamat na 9-star class na naawaken niya dati. Isang mapagtiwalang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha, habang naintindihan niyang ang kanyang bagong kapangyarihan ay dapat na higit na malampasan ang God Slayer class. Sabik na makita ang kanyang mga bagong kakayahan, binuksan niya ang skill interface. Ang kanyang pananabik ay napalitan ng gulat. Ang skill screen ay nagpakita ng 0 progress at isang mensahe. Walang mga kakayahan na naawaken. Naggitngit sa galit si Suming. Hinawakan niya ang holographic panel, sumisigaw sa kanyang isipan kung paanong ang isang golden rank talent ay posibleng walang kahit isang skill. Habang abala si Suming, ang mga tao ay nagsimulang mainip, nalilito sa pagkaantala. Sa wakas, tumawag ang announcer, nagtatanong kung tapos na ba ang kanyang awakening. Galit na tinitigan ni Suming ang interface na walang skill. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos mag-awaken ng isang humanoid God tier class, wala siyang mga kakayahan. Inisip niya kung pinaglalaruan ba siya ng sistema. Bigla, nagpakita ang panel ng isang bagong mensahe na nagsasabing natanggap nito ang kanyang feedback at ipagpapatuloy ang paggabay. Isang bagong prompt ang nagturo sa kanyang atensyon sa Ring of Tao Defiance na lumulutang sa harap niya. Naguguluhan, tiningnan niya ang singsing habang nagsisimula itong kumislap. Pagkatapos ay inanunsyo ng sistema na matagumpay nitong nakilala ang banal na artifact. Sa sandaling makilala ang singsing, kumislap ng maliwanag ang system panel, at isang malaking haligi ng gintong liwanag ang sumabog mula sa kinaroroonan ni Suming, tumagos sa kalangitan. Ang malakas na shockwave ay sumabog palabas, na pumilit sa announcer, na siya ring prinsipal ng akademya, na maghanda. Mataas sa ibabaw ng Celestial Stele, isang malaking kumikinang na may iba't ibang kulay na bituin ang lumitaw na may numerong 10 sa gitna nito. Nanlaki ang mga mata ng prinsipal. Pautal-utal siya sa hindi makapaniwala, kinikilala ang simbolo para sa isang 10-star innate attribute. Dumagundong ang kanyang boses sa mikropono, inaanunsyo na nag-awaken si Suming ng isang 10-star hidden class, Swordmaster. Nagkagulo ang mga tao, sumisigaw tungkol sa napakagaling na talento ng isang 10-star attribute, isang antas na nakalaan para sa mga nangunguna sa bansa. Natigilan sa katahimikan si Zhong Tang habang sinabi ng isa pang estudyante na akala niya'y baliw na ang 8-star awakening ni Zhong Tang, pero si Xueming ay nagpakita ng isang sukdulang 10-star attribute. Ang prinsipal, nakangiti, ay nagpahayag na ito ay isang magandang taon para sa akademya. Hindi lang sila mayroong maraming hidden classes, kundi ngayon ay isang pinili ng langit na may 10-star attribute. Inamin niya na habang ang Swordmaster class ay hindi top tier, sa isang 10-star na likas na talento, ang potensyal ni Suming sa hinaharap ay magiging walang hanggan. Bilang gantimpala, inihayag ng prinsipal na personal niyang bibigyan si Suming ng isang buong set ng mga gamit na pantulong sa pagpapalakas. Gayunpaman, hindi lahat ay optimistiko. Kumalat ang mga bulungan ng pagkadismaya. Tinawag ito ng ilang estudyante na sayang sa talento, ipinapaliwanag na ang Swordmaster ay isang bottom tier na class. Idinagdag pa nila na ito ay isang pangkaraniwang jack of all trades na class, pilit na nagsasanay sa parehong range at close combat, hinahati ang focus sa pagitan ng physical at magical na atake, na ginagawa itong isang tipikal na mahinang class. Pinagtawanan ng ibang mga estudyante ang kanyang kamalasan, kinukutya ang nakakadismayang resulta ng isang 10-star na talento na ipinares sa ganoong kahinang class. Sinubukan siyang ipagtanggol ng ilan, na nagmumungkahing sa sapat na pagsisikap, ang isang Swordmaster ay maaaring maging isang maaasahang damage dealer. At sa talento ni Suming, tiyak na magagawa niya ito, ngunit pinatahimik sila ng mga mapangutya.
na nangangatwirang nangangailangan ang class ng dobleng pagsisikap para sa parehong resulta at na maswerte na lang siya kung makatapos ng isang beginner dungeon. Sa entablado, narinig ni Suming ang kanilang mga mapangmaliit na salita. Bahagya niyang inilingon ang kanyang ulo, natatakpan ng anino ang kanyang mga mata, iniisip kung paano itinuturing ng lahat na walang kwenta ang kanyang Sword Master class. Habang patuloy na nagbubulungan ang mga tao, tumakbo si Jiao papalapit kay Suming. May maliwanag na ngiti, binati niya ito. Bumati rin si Suming. Pagkatapos ay hinikayat siya ni Jiao na huwag pansinin ang kalokohan ng iba dahil ang magising na may isa 0-star na talento ay kamangha-mangha. Inamin niya na maaaring mahina ang Sword Master class sa simula, ngunit sigurado siyang sa kanyang talento, hindi ito magiging problema. Binigyan siya ni Suming ng isang mainit na ngiti at pinasalamatan siya. Tinitiyak sa kanya na hindi siya apektado sa kanilang mga komento. Pagkatapos ay misteryoso niyang idinagdag na ang pagmamaliit nila ay eksakto kung ano ang gusto niya na ikinalito ni Jiao. Naantala ang kanilang pag-uusap ng tawagin ng tagapagpahayag ang susunod na estudyante. Naghiyawan ang mga tao habang si Ren Xiaoman, ang pinakasikat na babae sa paaralan, ay naglakad pasulong. Nakita si Zhang Tang na pinalalakas ang kanyang loob. Nagkomento si Jiao tungkol sa kanyang kasikatan, ngunit nanatiling tahimik si Suming. Sa halip na manood, tumalikod si Suming at nagsimulang maglakad palayo. Sumigaw si Jiao, nalilito, at ipinaalala sa kanya na hindi pa tapos ang seremonya. Malamig na sumagot si Suming nang hindi lumilingon na hindi siya interesado. Habang naglalakad siya palayo, bumaha sa kanyang isipan ang masasakit na alaala ng kanyang nakaraang buhay. Naalala niya kung paano siya ginamit ni Ren Xiaoman para lang pagtaksilan at patayin siya ng walang pag-aalinlangan. Naalala niya ang sumpang ginawa niya noong siya ay namamatay at pinatibay ang kanyang determinasyon na maghiganti sa bagong buhay na ito. Kalaunan, naglakad si Suming sa lungsod, napansin na ang mundo ay tila hindi nagbago mula sa kanyang mga alaala. Gayunpaman, alam niyang may ilang bagay na iba. Bukod sa kanyang bagong class, tiningnan niya ang kanyang system at natuklasan ang isang skill na tinatawag na total concealment. Pinahintulutan siya ng maalamat na skill na ito na itago o baguhin ang impormasyon tungkol sa kanyang kagamitan, class, at iba pang mga skill. Nakilala niya ito bilang isa sa 4 na skill na dinala niya pabalik mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang realisasyong ito ay nagpaalala ng isa pang memorya, ang kumikinang na Ring of Tao Defiance. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may pagkabigla, sa wakas ay nauunawaan na ang banal na artifact ay tunay na sumunod sa kanya pabalik sa panahon. Habang pinag-iisipan ni Suming ang singsing, muling umilaw ang system panel. Inanunsyo nito na niloload na ang banal na artifact. Habang isinasama ang singsing, isang bagong mensahe ang lumitaw. Namana ni Suming ang isang bahagi ng mga skill mula sa kanyang dating God Slayer class. Nagulat siyang tumingin, kinuwestiyon kung paano posible na makakuha ng mga skill mula sa class ng kanyang nakaraang buhay gayong ang bago niyang class ay ang Sword God. Isang detalyadong status screen ang lumitaw na nagpapakita ng kanyang pangalan, Suming, Level 1, na may balancing base stats. Ang kanyang class ay nakumpirma bilang ang Mythic World Unique na Sword God, at ang kanyang talento ay Universal Ascension. Nakalista na ngayon sa skills section ang 4 na kakayahan, God Slayer's Blade, Total Concealment, Shadow Step, at Insightful Eye. Gamit ang bagong impormasyong ito, nagsimulang bumuo ng plano si Suming. Naisip niya ang isang lumang kasabihan, inosente ang isang tao, ngunit ang pagdadala ng kayamanan ay ginagawa siyang target. Upang maiwasang magamit ng iba, at dahil hindi pa siya sapat na malakas, alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Habang ang kanyang isa 0-star na talento ay imposibleng itago, nagpasya siyang dapat niyang itago ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang tunay na mythic class, ang Sword God. Ipinangako niyang sasamantalahin ang pangalawang pagkakataong ito at hindi na ulitin ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Alam niya mula sa nakaraang karanasan na ang Beginner Dungeon Challenge ay darating sa ikalawang araw pagkatapos ng awakening ceremony. Dahil sa kanyang kaalaman at mga kakayahan, tiwala si Suming na hindi magiging hamon ang Beginner Dungeon. Ang kanyang layunin ay mag-level up ng mas mabilis kaysa sa iba at makakuha ng mas mahusay na gamit. Para magawa iyon, nagpasya siyang labanan ang pinakamahirap na boss ng dungeon mula pa lang sa simula. Ngunit una, kailangan niya ng isang disenteng sandata. Samantala, sa isang marangyang silid sa isang mataas na gusali na nagngangalang Palace, isang ibang eksena ang naganap. Magkasama sina Zhang Tang at Ren Xiaoman. Tinukso ni Ren Xiaoman si Zhang Tang sa pagdadala sa kanya sa ganoong lugar pagkatapos mismo ng seremonya. Si Zhang Tang, nairita, ay sinabihan siyang huwag banggitin ang seremonya, nagrereklamo na inagaw ni Suming ang kanyang eksena. Si Ren Xiaoman, gayunpaman, ay nagpaplano na. Sinabi niya sa kanya na huwag magalit, ipinapaliwanag na kahit na si Suming ay isang Sword Master lang, ang kanyang awakening attribute ay napakataas. Tiniyak niya sa kanya na magkakaroon ng malaking pakinabang si Suming para magamit nila sa huli. Na-curious, tinanong ni Zhang Tang kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngumiti ng tuso si Ren Xiaoman at may ipinakita sa kanyang telepono.
Habang tinitingnan ito ni Zhang Tang, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa inis patungo sa pagkagulat. Ipinaliwanag ni Ren Xiaoman ang kanyang plano na may malamig at mapanuring tingin. Tiwala siya na kung maglalagay siya ng kaunting pain para kay Suming, kakagatin niya ito. Pagkatapos, tulad ng dati, magagamit nila siya para sa kanilang sariling mga layunin. Kasunod ng kanyang plano, dumating si Chuming sa isang malaking skyscraper kung saan matatagpuan ang isang weapons market. Sumakay siya ng elevator paakyat sa 12th floor kung saan sinalubong siya ng isang empleyado sa weapons emporium. Habang naglalakad siya, napansin niyang puno ang lugar ng mga bagong gising na estudyante na naghahanda para sa Novice Dongjun Trial. Narinig niya ang ilan na nagrereklamo sa kanilang kakulangan sa pera, na pagtatantong kailangan nilang magpakahirap sa mga dungsyon para sa isang disenteng sandata. Nakuha ang atensyon ni Suming ng isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa paligid ng isang partikular na display. Hinahangaan nila ang isang kumikinang na asul na espada na tinatawag na Tyrant's Frostblade, isang sandatang may ranggong diamond na sinasabing ginawa ng isang high-level na Great Sword class player. Namangha ang mga tao sa kapangyarihan nito na di umano'y kayang palamigin ang dugo ng isang halimaw, ngunit nawalan din sila ng loob dahil sa presyo nitong 1,000,000 advent coins. Habang ipinapahayag nila ang kanilang paghanga, napangisi si Suming sa sarili. Naalala niya mula sa kanyang nakaraang buhay na ang sandatang ito ay peke, at ang mga nagbebenta nito ay kalaunang arestuhin. Naantala ang kanyang pag-iisip dahil sa isang boses. Lumingon siya upang makita ang isang babaeng maayos ang pananamit na may maikling kulay abong buhok na napapaligiran ng 2 bodyguard. Tinanong niya kung siya si Suming, at siya naman ay nagtanong kung sino ito. Nagpakilala ang babae bilang si Jiang Lan, Vice Director ng Jiang'an Group, at inabutan siya ng kanyang business card. Kinuha ni Suming ang card, sinasabing hindi niya yata ito kilala. Hindi pinansin ni Zheng Lan ang kanyang komento at, sa sapat na lakas para marinig ng iba, inihayag na sa ngalan ng Jiang'an Group, sasagutin niya ang lahat ng kanyang gastos para sa araw na yon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na umaasa siyang may magagawa itong pabor para sa kanya. Nang tanungin ni Suming kung anong uri ng pabor, inutusan niya ang isang bodyguard na ipakita sa kanya ang isang litrato. Ang larawan ay ng isang batang babaeng nakangiti na nakatago ang mga mata at napapaligiran ng mga puting bulaklak. Ipinaliwanag ni Zheng Lan na ang babae ay ang kanyang nakababatang kapatid, si Jiang Yunqing, na nag-aaral din sa kanyang paaralan at kagigising lang. Inihayag niya na naimbestigahan na niya ang kanyang paggising at alam niya ang kanyang 0-star na talento. Nangatwiran siya na sa kanyang kapangyarihan, ang Novice Dongjun ay hindi magiging hamon para sa kanya. Ipinaalala niya sa kanya na tanging ang mga bagong gising lamang ang maaaring pumasok at pagkatapos ay ginawa ang kanyang kahilingan. Gusto niyang makipag-team up sa kanyang kapatid at protektahan ito upang ligtas niyang makumpleto ang pagsubok. Pagkaraan ng isang sandali, diretsahang tumanggi si Suming, sinabing hindi siya interesado. Habang naglalakad siya palayo, naiwan si Jiang Lan na nabigla. Sumigaw siya sa kanya, inaalok ang anumang sandata sa tindahan na kanyang mapipili kung papayag siya, ngunit ang kanyang alok ay sinalubong ng katahimikan. Galit na galit, naisip niya sa sarili kung paanong ang isang walang perang estudyante na sinuwerte lang ay may karapatang tumanggi sa kanya. Habang nagginit-ngit si Jiang Lan, huminto si Suming. May kalmadong ekspresyon, lumingon siya at sinabing, ganoon ba? Pagkatapos ay itinuro niya ang pinakamahal na sandata sa tindahan at idineklara na kukunin niya ang Tyrant's Frostblade, ang peking espada na nagkakahalaga ng 1,000,000 advent coins. Nagalit si Jiang Lan, naniniwalang sadya siyang sinusubukang kikilan. Inakusahan niya ito na pinapahirap ang mga bagay-bagay at kinuwestiyon kung talagang iniisip niyang ang isang tulad niya ay nagkakahalaga ng 1,000,000 coins. Pinaalalahanan lang siya ni Suming na inalok siya nitong pumili ng kahit anong sandata. Sinabi niya sa kanya na kung hindi siya handang tumuloy, kanselado na ang usapan. Nakangiti ng may kumpiyansa, binigyan niya ito ng payo, sinabing ipaalam sa kapatid nito na maghanda ng buong husay, na nagpapahiwatig na may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Nakakagulat na nawala ang galit ni Jiang Lan, napalitan ng isang interesadong ngiti. Naging interesante si Suming para sa kanya, at inamin niya sa sarili na lumampas siya sa linya. Tumalikod siya at umalis kasama ang kanyang mga bodyguard. Natulala ang mga manonood, nagbubulungan kung paano napaglaruan ng estudyanteng iyon ang makapangyarihang mga tao mula sa Jiang'an Group. Habang paalis sila, nag-vibrate ang telepono ni Suming dahil may bagong mensahe. Tiningnan niya at nakitang galing ito kay Ren Xiaoman. Eksakto ang mensahe sa naalala niya. Tinanong niya kung matagal na ba siyang may gusto sa kanya, sinabing nagbago na ang isip niya, at hiniling na magkita sila sa rooftop ng academic building kinagabihan. Naisip ni Chuming nang may malamig na panunuya na kahit hindi siya nag-awaken bilang Godslayer, hindi pa rin nagbago ang mapanlinlang na paraan ni Ren Xiaoman. Naalala ang kanyang panata ng paghihiganti, sumagot siya ng simpleng mensahe, pumapayag na makipagkita sa kanya. Matapos iyon, ibinaling ni Suming ang kanyang atensyon sa paghahanap ng armas. Lumapit siya sa isang sales assistant at nagtanong tungkol sa isang display ng mga parang batong tulis-tulis na tinatawag na sword stones.
Ipinaliwanag ng assistant na ito ay mga weapon stone na may tsansang magbigay ng silver rank na armas, ngunit maingat siyang nagbabala na nakabase lang ito sa probabilidad, at karamihan sa mga bato ay naglalaman lang ng pinakamababang uri ng armas. Sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Suming na yon mismo ang gusto niya. Ipinaliwanag niya na sa halip na gumastos ng malaki sa isang silver na armas na malapit ng maging lipas, mas magandang sumugal para makakuha ng isa mula sa isang murang bato. Gayunpaman, habang tinitignan niya ang mga bato, naisip niyang para sa kanya, hindi ito isang sugal. Ang totoo, nakikita niya talaga ang data sa loob ng mga bato. Ito ay dahil sa isa pang kakayahan na dinala niya mula sa kanyang nakaraang buhay, ang Eye of Insight. Ipinaliwanag ng isang system panel na ang legendary skill na ito ay nagbibigay sa kanyang mga mata ng kapangyarihang makita ang tunay na katangian ng mga bagay. Gamit ang kakayahang ito, buong kumpiyansa niyang kinuha ang isa sa mga bato. Alam niyang ang isang ordinaryong silver na armas ay nagkakahalaga ng daan-daan o libu-libong advent coins, ngunit sa paggamit ng kanyang kakayahan upang makahanap ng isa sa murang bato, ito ay isang napakalaking halaga para sa isang walang perang estudyanteng tulad niya. Habang nakaupo kasama ang weapon stone, nakuha ng kanyang mga kilos ang atensyon ng ilang ibang estudyante. Isa sa kanila, isang lalaking blonde ang buhok, ay nakilala siya bilang ang batang tumanggi sa makapangyarihang Jong-un Group. Lumapit ang lalaki at ang dalawa niyang kaibigan kay Suming ng insulto. Inasar siya ng lalaking blonde dahil sa paghawak ng basurang weapon stone. Tinatawanan ang ideya na tatanggihan ni Suming ang isang libreng bigay mula sa isang malaking korporasyon para lang sumugal sa isang pirasong basura. Tinawag nilang tanga si Suming. Si Suming gayunpaman ay hindi natinag. Nakilala niya ang blonde na bully bilang si Yang Ding, isang mayamang spoiled brat na naalala niya mula sa kanyang nakaraang buhay na nakakakuha ng kasiyahan sa pambubuli ng mga mas nakababatang estudyante. Dahil nakakainis ang sitwasyon, nagpa siya si Suming na paglaruan sila. Kalmado siyang lumingon kay Yang Ding at nag-alok ng pustahan, 5,000 advent coins na makakakuha siya ng silver rank na armas mula sa batong hawak niya. Matapos ang isang sandali ng pagkagulat, humagalpak sa tawa si Yang Ding at ang kanyang mga kaibigan, iniisip na tanga si Suming. Inasar siya ni Yang Ding, sinasabing may 79.7% tsansa na basura ang bato at hindi pa siya nakakakilala ng taong sabik na magtapon ng pera. Simpleng sumagot si Suming na malalaman din nila kung sino talaga ang nagsasayang ng pera. Agad na tinanggap ni Yang Ding ang pustahan at nagtipon ang isang grupo ng mga manonood. Idineklara ni Suming na bubuksan niya ang bato doon mismo, binalaan ang bully na huwag umatras. Tumawa lang si Yang Ding, sinabihan siyang mag-alala sa 5,000 coins na malapit na niyang utangin. Habang nakatingin ang lahat, inactivate ni Suming ang kanyang Eye of Insight. Nagbago ang kanyang paningin na nagpahintulot sa kanya na makita ang nagniningning na pulang espada na nakatago sa loob ng bato. Sa isang malakas na sigaw, binasag niya ang bato. Isang maningning na pulang ilaw ang sumabog mula sa basag na bato, at isang makapangyarihang espada ang lumipad palabas. Si Yang Ding, ang kanyang mga kaibigan, at ang buong karamihan ay nakatitig lamang na hindi makapaniwala habang kalmadong sinasalo ni Suming ang armas sa hawakan nito. Isang system notification ang lumitaw na kinikilala ang kanyang bagong armas, isang Black Aron Crimson Edged Sword, isang low-grade silver na armas na may espesyal na affix na tinatawag na Crimson Drinker, na nagpapahintulot ditong sumipsip ng dugo ng mga halimaw upang pagalingin ang may-ari nito. Nakatayo sa gitna ng katahimikan, hinawakan ni Suming ang kanyang bagong espada, hinahangaan ito bilang isang mahusay na armas. Pagkatapos ay naisip niya na may malamig at determinadong tingin na ang bagong espadang ito ay magiging perpekto para sa kanyang pakikipagkita kay Ren Xiaoman sa gabing iyon. Si Yang Ding at ang kanyang mga kaibigan ay natigilan sa katahimikan, hindi makapaniwala na nakakuha si Suming ng isang silver rank na armas mula sa bato. Si Suming, hawak ang espada, ay kaswal na nagsabi na hindi ito masama, lalo na ang kakayahan nitong magnakaw ng buhay, na sinasabing aalisin nito ang kanyang pangangailangan para sa isang healer sa paparating na dungeon trial. Kinumpirma ng isang system panel na ang armas ay isang silver rank na black steel sword na may plus 0% lifesteal. Habang si Yang Ding ay natatarantang nakatingin, itinutok ni Suming ang talim sa kanya, pinaalalahanan ang bully na ang pustahan ay pustahan at ang 5,000 advent coins ay kanya na ngayon. Talo, inilipat ni Yang Ding ang pera. Umalis ng galit, sumigaw siya na hindi niya malilimutan ang kahihiyang ito. Pinayuhan lang siya ni Suming na huwag gumawa ng mga pabayang pustahan sa hinaharap. Tumingin ang sales assistant na may pagkamangha, na pagtantong maraming taon na ang lumipas mula nang may nakakuha ng tunay na armas mula sa isa sa kanilang mga bato. Gamit ang kanyang panalo, bumalik si Suming sa counter para sa isang kaluban, nagtatanong kung sapat na ang 5,000 coins. Kinumpirma ng natatarantang assistant na sapat ito. Bumili siya ng isang ginintuang palamuting silver rank na kaluban na nagbabawas ng pagkasira ng armas ng 50%. Nasiyahan si Suming, alam na malaki ang ibabawas nito sa pagkasira ng espada.
Habang hawak niya ang kanyang nakasukbit na espada, lumitaw ang isang system notification na nagtatanong kung gusto niyang i-activate ang isang nakatagong function na tinatawag na weapon manifestation. Nagpasya siyang huwag muna, iniisip na hindi pa ito ang tamang panahon. Nakangisi, naisip niya kung paano pa niya kailangang kunin ang bagong armas na ito at itaas ang ranggo nito. Kalaunan, habang naglalakad sa isang parke, pinag-isipan ni Tsuming ang kanyang sitwasyon. Inamin niya na pagkatapos mag-awaken bilang Sword God, wala siyang ni isang magagamit na class skill. Gayunpaman, ang kanyang class ay may kasamang napakalakas na primal talent, ang Universal Ascension. Ang natatanging talentong ito ay nagpapahintulot sa kanya na i-upgrade ang kalidad ng anumang item ng isang beses, na ginagawang tunay na karapat-dapat ang kanyang mythic class sa ranggo nito. Hawak ang kanyang espada, sinubukan niya ang kapangyarihang ito. Isang system notification ang nag-anunsyo na na-activate ang Universal Ascension. Naging matagumpay ang Ascension at nakuha ang epekto ng Crimson Drinker. Nagsimulang magniningning ang espada ng malakas na pulang aura. Isang huling notification ang nagpakita ng bagong status ng armas, isang Crimson Black Steel Sword na may mataas na silver rank. Ang kakayahan nitong Crimson Drinker ay pinahusay upang sipsipin ang dugo ng target sa pagdikit, at nagkaroon ito ng bagong skill, ang Bloodthirst, na nagbibigay ng pansamantalang +5 boost sa lahat ng stats sa loob ng 30 segundo pagkatapos pumatay ng halimaw. Nasiyahan si Suming sa upgrade. Nang kumpleto na ang paghahanda, inactivate niya ang nakatagong weapon manifestation, tiwalang hindi magiging hamon ang beginner dungeon kinabukasan. Kinagabihan, dumating si Suming sa rooftop ng academic building. Nakatayo siyang anino laban sa futuristic na tanawin ng lungsod, hawak ang kanyang bagong espada. Nandoon na si Ren Xiaoman. Lumingon siya na may mapang-akit na ngiti at binati siya, pabirong pinapagalitan siya sa pagiging huli. Agad na naglaho ang kanyang ngiti. Walang sabi-sabi, iwinasiwas ni Suming ang kanyang espada sa kanya. Sumigaw siya at halos naiwasan ang atake habang bumaon ang talim sa sementadong gilid kung nasaan siya kanina. Tumingin siya na hindi makapaniwala, tinatanong kung ano ang ginagawa niya. May malamig at matatag na tingin, sinabi ni Suming sa kanya na dumating siya para maghiganti. Isang masakit na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay ang sumagi sa kanyang isipan. Ang sandali ng kanyang kamatayan, hawak ang nag-agaw buhay na si Ji Yao, habang si Ren Xiaoman ay nakatingin ng walang pagsisisi. Nalilito at galit si Ren Xiaoman. Hiningi niyang malaman kung ano ang sinasabi nito, ipinapaalala sa kanya na katatanggap lang niya ng kanyang pag-amin. Itinaas niya ang kanyang telepono, ipinapakita ang history ng mensahe kung saan sinabi niyang gusto niya ito at inaya siyang lumabas. Sumigaw siya sa inis, itinuturo na siya ang may gustong makipag-date sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit sinusubukan niya itong saktan ngayon. Nakatayo lang doon si Suming, matigas at tahimik ang kanyang ekspresyon. Tiningnan niya ito ng may malamig at mapanuring ngiti. Sinabi niya sa kanya na bagamat tama siya tungkol sa pag-amin na nangyari sa nakaraang buhay, lumipad ang kanyang isip pabalik, inuulit ang kanilang relasyon. Naalala niya ito bilang pinakasikat na babae sa paaralan habang siya ay isang nag-iisang ulila. Naalala niya ang araw pagkatapos ng unang awakening ceremony. Dismayado, nilapitan siya nito na, may mabait na ngiti, ay nagtanong kung okay lang siya. Mula sa araw na yon, naramdaman niyang may pagtingin sa kanya ang isang tao. Ito ang naging dahilan ng kanyang pag-amin sa text message, kanilang mga romantikong date, at kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Ngunit ang masayang nakaraan na iyon ay nawasak ng alaala ng isang litrato nila ni Zhang Tang na magkasama, isang simbolo ng kanyang sukdulang pagtataksil. Bumalik sa kasalukuyan, namilipit sa galit ang mukha ni Suming habang isinisigaw na lahat iyon ay kasinungalingan. Galit na galit siyang inakusahan nito, idineklara na alam niya ang lahat tungkol sa mga lihim na pakikipag-ugnayan nito kay Zhang Tang at na ginagamit lang siya nito. Lubos na nagulantang si Ren Xiaoman, nauutal na sinasabing puro kalokohan ang sinasabi niya at tinatangkang itanggi ang mga akusasyon, ngunit hindi nagpatinag si Suming. Sinabi niya rito na alam nito kung nagsisinungaling siya o hindi, at isang kasinungalingan lamang ang maganda at mahinahon nitong imahe. Pagkatapos ay lumapit siya, puno ng kamandag ang kanyang boses, at sinabi sa kanya na ang tunay niyang pagkatao ay isang mayabang at walang hiyang tao lamang. Dahil dito, tuluyang nawasak ang pagpipigil ni Ren Xiaoman. Napangiwi sa galit ang kanyang mukha habang itinigil na niya ang kanyang pag-arte. Sinigawan niya ito, tinatanong kung ano ang posibleng alam niya at tinawag siyang ulila. Galit niyang isinumbat na kung hindi lang mahalaga ang talento nito, hinding-hindi ito magkakaroon ng pagkakataong makausap siya. Pinagbantaan niya ito, isinisigaw na hindi siya palalampasin ni Zhang Tang sa pag-insulto sa kanya. Sinalubong ni Suming ang mga banta niya ng isang mapanghamak na ngiti. Hinamon niya itong subukan siya, ngunit iminungkahi na dapat itong mas mag-alala kung paano makakaapekto ang eskandalong ito sa kanyang maingat na binuong imaheng dalisay na parang jade. Ang huling pang-aasar na ito ang nagtulak sa kanya sa sukdulan. Nanginginig sa galit, sinugod niya ang espadang iniwan ni Suming sa semento at iwinasiwas ito sa kanya. Habang papalapit ang talim sa kanya, naisip ni Suming na ang mga kilos niya ay tulad din sa kanyang nakaraang buhay.
Ngunit sa pagkakataong ito ay handa na siya. Nang malapit nang tumama ang espada, bumulwak mula sa talim ang mga hibla ng pulang enerhiya, pinahinto ito sa ere at lubos na ikinagulat ni Ren Xiaoman. Ipinaliwanag ni Suming na inaasahan na niya ito dahil alam niya ang hilig nito sa pananaksak sa likod. Isang system notification ang kumumpirma sa pag-activate ng Crimson Drinker ability ng kanyang armas. Ang mga pulang hibla ng enerhiya ay bumulwak mula sa talim at pumulupot kay Ren Xiaoman. Inihayag ni Suming ang kanyang patibong. Sa sandaling tinarget niya ito gamit ang kakayahan ng kanyang armas, nakatakda na ang kanyang kapalaran. Ang hibla ay sumugod pasulong, direktang tumama sa kanyang mukha. Napalabas siya ng isang matinis na sigaw sa sakit, umiiyak na sira na ang kanyang mukha. Habang bumagsak siya sa sahig, tumayo si Suming sa harap niya at malamig na sinabi na siya mismo ang may gawa nito sa sarili niya. Sasabihin na sana niya na simula na ito ng kanyang paghihiganti, ngunit pinutol siya nito, sumisigaw na ipapapatay niya siya kay Zhang Tang. Walang anumang reaksyon, simpleng binawi ni Suming ang kanyang espada, na naglaho papasok sa kanyang inventory. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo, sinasabihan siyang puntahan at sabihin kay Zhang Tang na maaari siyang sugurin nito anumang oras. Idineklara niya na ang atake ngayong araw ang pagputol nila ng ugnayan. Habang iniiwan niya itong umiiyak sa rooftop, naisip niya na ang talim na ito ay nagsilbiring pamutol sa pagmamahal na dati niyang lubos na pinahalagahan. Kalaunan, nakatanggap siya ng notification sa kanyang telepono. Ito ay isang regalo mula sa akademya. Ang mensahe ay mula kay Principal Wang, binabati siya sa kanyang awakening at binibigyan siya ng reward package para tulungan siyang maghanda para sa beginner donjon. Naglalaman ang package ng isang fortification pill, isang combat gear package, at isa 0,000 advent coins. Nagsimula ang susunod na araw ng 6 buwan. Hawak ni Suming ang fortification pill mula sa principal. Kinilala niya ang kabutihang loob, ngunit pinaghihinalaan niyang awa lang ito dahil sa pag-awaken ng isang mahinang sword master class sa kabila ng kanyang isa 0-star na talento. Kinain niya agad ang tableta habang nagrereklamong napakapangit ng lasa nito. Nakalimutan ang masamang lasa nang balutin siya ng isang ginintuang aura. Isang system notification ang gumulat sa kanya. Binigyan siya ng tableta ng plus isa 0 constitution at 100 experience points, sapat upang agad siyang umakyat sa level 2 at bigyan siya ng isa 0 free attribute points. Habang nag-update ang kanyang status screen, isang bagong passive talent ang na-activate, ang innate sword body. Ang ibig sabihin ng talentong ito ay likas na siyang nakabuo ng isang espada sa kanyang puso, na nagpapahintulot sa kanya na matutunan ang anumang uri ng sword skill habang binabaliwala ang mga karaniwang restriksyon nito. Nasiyahan si Suming na pagtanto na tulad ng inaasahan sa kanyang isa 0-star na talento, maaari siyang matuto ng mga kakayahan sa pamamagitan lamang ng pag-level up. Puno ng bagong kumpiyansa, umisi siya at idineklara na ipapakita niya sa lahat ang kanyang tunay na kapangyarihan sa Novice Donjon. Dumating siya sa Novice Donjon area ng Xuanjing First Academy, isang abalang plaza na puno ng mga estudyante at mga portal. Isang grupo ng kanyang mga kaklase ang lumapit sa kanya. Ang parehong mga estudyante na nang insulto sa kanyang class ay sabik na ngayong nag-aayang makipag-team. Pinuri nila ang kanyang isa 0-star na talento at ang regalo ng principal na nagpapahiwatig na magiging madali lang ang donjon. Inalok nila ang kanilang mga class para suportahan ang mga inaakalang kahinaan ng Sword Master, umaasang makisakay sa kanya para sa mas mataas na score. Nasuklam si Suming sa kanilang pagiging ipokrito, iniisip kung paano nila siya minaliit noong nakaraang araw. Prangka niya silang tinanggihan, sinabing mayroon na siyang team. Narinig ni Jiao ang kanyang mga salita, na nagmamadaling lumapit sa gulat, nagtatanong kung kailan pa siya bumuo ng team. Ipinaliwanag niya na maaga siyang pumunta para siya ang unang mag-aya sa kanya na mag-team up. Si Suming na nabigla ay sinubukang magpaliwanag. Sinabi niya rito na ang kanyang mga layunin ay hindi para sa karaniwang mga gantimpala, at nag-aalala siyang baka masaktan ito. Pagkatapos ay lumapit siya at ibinulong ang kanyang tunay na intensyon. Plano niyang harapin ang donjon ng mag-isa. Habang pinoproseso ito ni Jiao, naantala sila ng isang estudyanteng may bughaw na buhok at may tiwalang ngiti. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Yanzi, isang 9-star Demon Hunter Ranger, at formal na inanyayahan si Suming sa kanyang team. Nakilala ni Suming si Yanz mula sa kanyang nakaraang buhay at walang pag-aalinlangang tinanggihan ang alok nito. Bago pa mapilit ni Yanz ang usapan, sumingit si Jiao. Inakbayan niya si Suming at inanunsyo na nakipag-team na ito sa kanya, kaya dapat na siyang tigilan ng lahat. Ang ibang mga estudyante, kasama si Yanz, ay humingi ng paumanhin at umalis. Habang nag-aalisan ang mga tao, tumingin si Suming kay Jiao nang may pasasalamat, iniisip kung gaano siya kaasahan. Habang nakatayo si Suming kasama si Jiao, sumulyap siya sa orasan, napansin na malapit na ang oras ng pagsisimula ng donjon. Sakto sa oras, isang malaking bughaw na portal ang umikot at nabuhay, at isang boses ang nag-anunsyo na opisyal nang nagsimula ang ika-127 Novice Donjon Challenge. Mula sa portal, lumitaw ang isang holographic broadcast ni Principal Wang.
Mukhang kagigising lang, humingi siya ng paumanhin sa pagka-late ng gising. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng mandatoryong isang araw na pagsubok. Ang bawat estudyante ay nakapre-register, at sa loob, makakakuha sila ng mga puntos batay sa kanilang mga kontribusyon. Mahigpit niyang ipinayo na bumuo sila ng mga team para mapataas ang kanilang tsansang mabuhay at makumpleto ang challenge sa loob ng isang araw. Habang nagsasalita ang principal, lumingon si Jiao kay Suming ngunit nalaman na nawala na ito. Lumingon siya sa paligid, naguguluhan. Bago pa makakilos ang sinuman, opisyal na idineklara ni Principal Wang na bukas na ang dungjon. Sa sandaling iyon, isang figura ang dumaan sa iba pang mga estudyante at direktang sumisid sa portal. Nagulat ang mga tao, sumisigaw na may pumasok na at mabilis na kinilala ang nag-iisang challenger bilang ang isa 0-star na estudyanteng si Suming. Pagpasok sa dungjon, tinamaan ng nostalgia si Suming. Naalala niya kung paano sa kanyang unang buhay, siya ay parehong natakot at nasabi. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw, tinatanggap ang mga novice. Ipinaliwanag nito na ang dungjon ay isang lugar ng panganib at pagkakataon, at para makaalis, kailangan nilang talunin ang regular na boss. Gayunpaman, nagpahiwatig din ito ng isang mas mahirap na paraan para sa mas malalaking gantimpala. May determinadong tingin, idineklara ni Suming ang kanyang bagong layunin. Sa buhay na ito, pipiliin niya ang pinakamahirap na hamon at papatayin ang ultimate hidden boss ng dungjon. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mayabong na gubat na sinisinagan ng buwan, na kinilala ng system bilang Raging Tide Forest, isang level na zone. Agad niyang napansin na nagbabago ang mapa para sa novice dungjon bawat taon, kaya iba ang lokasyong ito sa kanyang nakaraang buhay. Alam din niya na random ang spawn point para sa bawat challenger, ibig sabihin, kailangang gawin ang pagpaplano ng ruta habang naglalaro. Nangangahulugan din ito na magiging iba ang mga halimaw na makakaharap niya, na nagdaragdag ng isa pang layer ng pagiging hindi mahuhulaan. Habang nagsisimulang mag-explore si Suming, mabilis siyang nakatagpo ng isang kakilakilabot na kalaban, isang malaking sentient na halimaw na puno na may ulong nag-aalab na apoy at isang nakakatakot na inukit na mukha. Alam niya mula sa kanyang nakaraang buhay na ang halimaw na ito, kahit hindi gumagalaw, ay gagamitin ang mga baging nito upang hilahin ang mga target nito sa nag-aapoy nitong bunganga. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay hindi labanan ang bawat halimaw. Nakatutok siya sa hidden boss. Kaya naman, nagpasya siyang mas mabuting iwasan ang mga ganitong kahirap na kalaban. Tumingin siya sa isang holographic na mapa na nagpaplano ng kanyang ruta. Inisip niya kung paano ang dahilan niya sa pagmamadaling pumasok ay para bigyan ang sarili ng kalamangan. Kailangan niyang scout ang bagong layout at hanapin ang mga item na kailangan para ipatawag ang hidden boss. Habang nagbabago ang mapa bawat taon, alam niya na ang pangunahing diskarte para simulan ang laban sa boss ay mananatiling pareho. Kailangan niyang kumilos ng mabilis bago dumating ang mas maraming estudyante at pahirapan ang pagkolekta ng mga kinakailangang item. Sa kanyang itinakdang plano, kumilos siya agad, tumatalon sa makapal na kabubatan. Ilang sandali, 7 oras 30 minuto isa pang grupo ng mga estudyante ang pumasok sa dungjon. Isang babaeng may mapusyaw na asul na buhok at ang kanyang dalawang lalaking kasama sa team ang tumingin sa tahimik na lugar. Napansin nila na walang ibang mga challenger sa malapit at napagpasyahan na dapat ay ligtas ang lugar. Nabasag ang kanilang seguridad nang may narinig na ingay ang babae sa mga puno na nagpaalerto sa kanyang team. Napatingala sila at saktong nakita ang isa pang estudyante na bumulusok mula sa mga halaman. Ang lalaki, na may hawak na martilyo, ay bumagsak malapit sa kanila, sumisigaw ng tulong. Napatulala na lang sa gulat ang bagong dating na team nang lumitaw ang dahilan ng habulan, dalawang higanteng halimaw na daga na may nagniningning na pulang mga mata. Nang makilala ang mga uhaw sa dugong daga, nawalan ng lakas ng loob ang mga estudyante, at sa sobrang takot, nagpasya silang maghiwa-hiwalay at tumakbo para iligtas ang kanilang mga buhay. Sa plaza, naging malinaw ang panganib ng pagsubok. Alas negatibo 7:31 ng umaga, isang real-time na ulat ang kumislap sa itaas ng portal na nag-aanunsyo na 3 challenger ang nilamon ng mga uhaw sa dugong daga. Ang pinakamalakas na estudyanteng namatay ay ang 6-star na si Lida Biao. Si Jiao, na sinusubukan pa ring bumuo ng team, ay nagulat. Dahil sa pagkaalarma na ang isang 6-star na estudyante ay napabagsak agad, dali-dali niyang tinawag ang lahat na pabilisin ang pagbuo ng team. Isinisigaw na ang mga tao sa loob ay desperadong nangangailangan ng tulong. Samantala, sa loob ng Raging Tide Forest, malubha ang sitwasyon. Ang babaeng may asul na buhok na hinahabol ay tumatakbo para iligtas ang kanyang buhay, ngayon ay mag-isa at sugatan. Sa pagkasindak, nahiwalay siya sa kanyang mga kasamahan at nawala ng direksyon. Habang sinusubukang alamin kung nasaan siya, nakaramdam siya ng isang bagong presensya. Pagtingala niya, nakita niya ang anino ng isang malaking halimaw na parang unggoy na nakadapo sa mga puno. Bumagsak ang nilalang sa lupa, ang nagniningning nitong pulang mga mata ay masamang nakatitig sa kanya. Paralisado sa takot, tinitingnan lang ng babae ang pagtalon ng higanteng hayop papalapit sa kanya. Sa kanyang huling sandali, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumigaw na may magligtas sa kanya.
Bigla, isang kislap ng pulang ilaw ang dumaan sa kanya. Sa isang nakakagulat na bilis, lumitaw si Suming. Ang kanyang crimson black steel na espada ay naging malabo habang tinatamaan niya ang halimaw na unggoy. Ang Novice Dungeon Trial ay mas nakamamatay kaysa sa inaasahan ng mga estudyante. Sinakop ng takot ang mga bagong gising habang sila ay nagkawatak-watak at natambakan. Isang takot na estudyante ang nanaghoy sa kanyang malas nang makasagupa ng isang Elite Level 5 na uhaw sa dugong brown beer sa simula pa lang. Ang kanyang panaghoy ay naging isang sigaw ng siya ay brutal na tinusok ng hayop. Ang kaguluhan ay hindi limitado sa isang lugar lamang. Sa buong kagubatan, tumakas ang ibang mga estudyante mula sa mga nilalang tulad ng Level 2 na Swamp Hunter at Level 3 na Tracking Hound, at marami ang sumapit sa parehong nakamamatay na wakas. Bumahan ng mga tawag para sa tulong sa mga communication channel na may desperadong ulat na ang mga teleport point ay ganap na napapalibutan ng mga kawan ng halimaw na humihingi ng agarang tulong na hindi dumarating. Sa gitna ng patayan, natagpuan ni Jiao ang kanyang sarili na lubos na nag-iisa, napapaligiran ng mga walang buhay na katawan ng kanyang mga kasamahan. Puno ng pighati at takot, bumagsak siya sa matataas na damo, nanginginig habang naaalala ang sinabi ng kanyang mga kasamahan na magtago siya. Halos kalahating oras pa lang ang nakalipas mula nang magsimula ang pagsubok, at napakataas ng hirap kaya nag-alinlangan siya kung may bagong estudyante na posibleng makaligtas. Sa ibang bahagi ng kagubatan, ang babaeng may mapusyaw na asul na buhok ay gulat na corner ng higanteng halimaw na unggoy. Nang biglang sumugod ang hayop sa kanya, isang serye ng mabilis na tama ng espada ang humiwa sa hangin. Lumitaw si Suming sa isang malabong kilos, lumundag sa ibabaw ng takot na babae, at magarang lumapag sa pagitan niya at ng hayop. Tinignan siya ng babae nang may paghanga, iniisip na napakalakas niya at napatay ang halimaw sa isang suntok lang. Nagpapasalamat, nagsimula siyang magpasalamat sa kanya, kinilala siya at tinanong kung siya ba ang sikat na isa 0-star na estudyante, si Suming. May mahinahong ngiti, sinabi ni Suming sa kanya na napadaan lang siya. Pagkatapos ay seryoso siyang nagbabala na hindi na niya ito maililigtas sa pangalawang pagkakataon at ibinunyag na hindi pa napapatay ang halimaw. Nagulat ang babaeng may asul na buhok nang marinig na buhay pa ang halimaw at lumingon para makita ang nakakatakot nitong anino sa likuran niya. Sa sobrang takot, sinabi niyang kukuha siya ng tulong at sumigaw na maghintay si Suming habang tumatakbo siya para iligtas ang kanyang buhay. Nag-isa kasama ang hayop, mahinahong inactivate ni Suming ang kanyang Eye of Insight. Ipinakita ng isang system panel ang pagkakakilanlan ng halimaw bilang isang mutated Ape King, isang level 3 na mabangis na hayop na may mataas na lakas at constitution, ngunit napakababa ng agility. Nang mapagtanto na isa itong mutated na halimaw, naintindihan ni Suming kung bakit ito nakaligtas sa direktang tama mula sa kanyang silver grade na sandata. Nakabawi ang mutated Ape King at tumalon sa ere, ibinagsak ang malalaking kamao nito sa isang malakas na paghampas, ngunit madaling naiwasan ni Suming ang atake. Napansin niya ng may ngisi na hindi naman masama ang bilis ng halimaw at nagpa siyang makipagpaligsahan dito. Naalala ang mga skill na minana niya mula sa kanyang nakaraang buhay, nagpa siya siyang gamitin ang pangatlo, ang Hidden God Step. Ipinaliwanag ng isang system notification na ang skill na ito ay isang acceleration technique na nagpapabilis sa kanya ng 50% at ginagawa siyang immune sa lahat ng atake at hindi matatarget habang aktibo, bagamat kumukonsumo ito ng malaking stamina. Isang bugso ng maningning na teal na enerhiya ang bumalot kay Suming. Nawala siya sa isang iglap at muling lumitaw sa likod mismo ng nalilitong Ape King, inaasar ito na nasa likod siya. Umungol ang halimaw at umikot para umatake, ngunit nawala ulit si Suming sa isang kislap ng liwanag. Habang nakatingin sa ngayon ay wala ng balanse at mahinang hayop, idineklara ni Suming na tapos na ang paligsahan dahil nakakainip at dehado ang laban. Ang mutated Ape King ay nakatingin lang sa gulat. Ang anino ni Suming ay makikita sa takot nitong mata habang naghahanda siyang umatake. Idineklara niyang tapos na siyang maglaro, nagpakawala si Suming ng isang pangwakas na mapanirang atake na humati sa halimaw sa dalawa. Agad na kinumpirma ng isang system notification ang kanyang pagkapanalo. Habang natutunaw ang katawan ng halimaw sa data, lumitaw ang isang loot screen. Nakuha niya ang isang low-grade bronze na single/skill scroll. Nakatayo siya sa ibabaw ng mga labi ng kanyang kalaban, iniisip na kahit mababa ang ranggo ng skill, maganda na itong nakuha para sa Novice Dungeon. Bigla, binalot siya ng isang maningning na gintong liwanag habang isang malaking titulong First Blood ang lumitaw sa kanyang harapan. Isang anunsyo sa buong dungeon ang ipinalabas na nagsasabing isang level 2 na Sword Master ang nakakumpleto ng unang pagpatay sa Tidal Wave Forest at nakuha ang titulong First Blood. Sa buong dungeon, nagulat ang mga nahihirapang estudyante nang matanggap ang notification. Bilang gantimpala, bawat manlalaro ay binigyan ng isang maliit na healing potion. Isang sugatang babae ang humawak sa potion na lumitaw sa kanyang kamay, bumuntong hininga sa ginhawa. Nagsimulang mag-isip-isip ang mga estudyante tungkol sa misteryosong Sword Master, at agad na hinulaan ng ilan na ito ang isa 0-star na estudyante, si Suming.
Nangatwiran naman ang iba na maaaring ibang Sword Master iyon, ngunit lahat sila ay sumang-ayon na ang tagumpay ay nagbigay sa kanila ng pag-asa na matatapos ang dungsyon. Pabalik sa kanyang kinalalagyan na taranta si Suming, nakalimutan niya ng tuluyan ang tungkol sa public title system at napagtanto na maaari nitong ilantad ang kanyang tunay na lakas. Nagpasya siyang maging mas maingat at binalak na gamitin ang kanyang total concealment skill para itago ang kanyang mga susunod na tagumpay. Nagulat din siya na pagkatapos ng kalahating oras, siya ang unang taong nakapatay ng isang halimaw. Habang tumatakbo siya papalalim sa gubat, bigla siyang huminto. Isang grupo ng level 3 na direwolves ang lumabas mula sa mga palumpong, ang kanilang berdeng mga mata ay nagliliwanag ng may panganib. Ngumisi si Suming, kinikilala ang mga lobo bilang isa sa mga pinakamagandang halimaw para sa pag-level up. Nagpasya siya na ito na ang perpektong pagkakataon para subukan ang kanyang bagong nakuha na sword skill. Ginamit na niya ang kanyang natatanging talento, ang Universal Ascension, para i-upgrade ang Bronze Skill Scroll mula sa unggoy. Na-trigger ng system ang Skill Sublimation, ginagawa itong isang bago at mas malakas na kakayahan. Nakuha niya ang isang low-grade Silver Skill, ang Sword Drawing Slash, isang teknike na nagpapahintulot sa kanyang isukbit ang kanyang espada, ipunin ang kanyang focus, at magpakawala ng isang mapanirang atake sa isang dalaw. Habang umuungal ang mga direwolf, ipinakita ni Suming ang kanyang bagong kapangyarihan. Isang malaking alon ng asul na enerhiya na hugis gasuklay ang bumagsak sa sumusugod na grupo. Ang malaking alon ng enerhiya ay sumira sa mga direwolf ng may mapanirang lakas. Sa isang brutal at madugong palabas, pinugutan at hiniwa ng sword drawing slash ni Suming ang buong grupo, na nagbigay sa kanya ng sunod-sunod na experience points sa bawat pagpatay. Pagsapit ng 9:30 minuto ng umaga, mag-isa siyang nakatayo sa tahimik na ngayon na lugar, ang lupa ay puno ng mga labi ng kanyang mga kalaban. May ngiti ng kasiyahan, pinanood niya ang isang system notification na kumukumpirma na naabot na niya ang level 9 at nakuha ang titulong Legend of the Hungry Wolf. Kinilala niya na ang kanyang diskarte sa paggamit ng long-range na Iaido style slash ay ang pinakamabisang paraan para mag-farm ng mga low-level na halimaw na ito. Ipinakita niya ulit ang teknike, isinukbit ang kanyang espada at itinuon ang kanyang intensyon. Nag-ipon siya ng enerhiya, tinuon ang kanyang susunod na target, at may determinadong tingin, nagpakawala ng isa pang malakas na paghampas. Isang pangalawang malaking alon ng enerhiya ang bumagsak, handang lipulin ang isa pang grupo ng mga lobo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang atake ay sinalubong ng hindi inaasahang pagtutol. Sa gulat ni Suming, ang kanyang malakas na paghampas ay biglang napalihis sa isang pagsabog ng usok at apoy. Isang bago, mas malaking anyo ang lumabas mula sa kabuluhan. Ito ay isang malaking halimaw na lobo na nakatayo sa dalawang paa na may nagniningning na pulang mga mata. Kinilala ng system bilang ang level 1-0 na Wolf King leader na masamang nakatitig sa kanya. Habang si Suming ay mabilis na nagle-level up, ang ibang mga estudyante ay nagsisimula pa lamang mag-organisa. Pagsapit ng 8:30 minuto ng umaga, isang oras pagkatapos magbukas ang dungsyon, nagsimulang bumuo ng mga team at pumasok sa portal, determinadong lumaban. Umalinggaw ang mga sigaw ng ganting salakay habang ang mga bagong buong party, na pinalakas ng pangunahing puwersa ng mga estudyante, ay nagsimulang lumaban sa mga kawan ng halimaw. Isang ganoong team ang natagpuan ang kanilang sarili sa isang desperadong labanan. Isang estudyanteng may asul na buhok ang lumundag pasulong, hiniwa ang isang malaking mutated na halimaw na parang daga para iligtas ang kanyang kasamahang natumba. Siya at ang kanyang kasama ay nagtinginan sa gulat at ginhawa habang sila ay binuhusan ng experience points mula sa pagpatay. Kinumpirma ng isang system notification na natalo nila ang isang mutated field mouse. Ipinagdiwang ng team ang kanilang tagumpay na puno ng panibagong pag-asa. Pakiramdam nila sa pagdating ng pangunahing puwersa at sa tulong ng mga healing potion, siguradong mananalo sila. Isang estudyante pa nga ang umiyak sa tuwa nang sa wakas ay nag-level up siya. Ang kanilang pagdiriwang ay naputol ng isang bagong nakakagulat na anunsyo sa buong dungsyon. Isang system broadcast ang nagdeklara na isa na namang First Blood title ang nakuha, sa pagkakataong ito ay para sa pagpatay sa isang leader monster. Ang mga detalye ng anunsyo ay ikinagulat ng lahat ng estudyante sa dungsyon. Ang manlalaro na nakagawa ng pambihirang gawang ito ay isang level 9 na mangingisda. Ang gantimpala ay ang titulong Leader of Leaders. Kumalat na parang apoy ang mga bulungan ng hindi paniniwala. Kinwestiyon nila kung paano naging ganoon kalakas ang isang manlalaro na may non-combat lifestyle profession tulad ng mangingisda, lalo pat nakaabot na ito sa level 9. Nag-flashback ang eksena ng 10 minuto para ipakita ang pagkakakilanlan ng misteryosong mangingisda. Si Suming pala iyon na gumamit ng kanyang total concealment skill para itago ang kanyang class bago labanan ang Wolf King leader. Matindi ang naging laban. Bumagsak ang malakas na hiwa ni Suming sa Wolf King, ngunit napakabilis ng halimaw na halos naiwasan ang buong lakas ng atake. Sa kabila ng pag-ilag, tumama pa rin ang atake, nag-iwan ng madugong sugat at nagbawas sa health bar ng halimaw.
Hindi na tinag, lumundag si Chuming sa ere na may pambihirang bilis. Inasar niya ang halimaw, sinasabing ang kalaban nito ay hindi lang basta estudyante, kundi isang reincarnator habang ibinababa niya ang kanyang espada sa huling mapagpasyang pag-atake. Isang system notification ang kumumpirma sa kanyang pagkapanalo. Napatay niya ang Silverback Wolf King at nakakuha ng 500 experience points, sapat para umabot siya sa level 1-0. Tinaasan din niya ang kanyang skills proficiency, at nakakuha ng mahahalagang loot, isang Iron Slicing Clawbone, at isang Wolf King Heart. Ang pagkapanalong ito ang nag-trigger sa anunsyo na Leader of Leaders sa buong Dongjon. Samantala, sa ibang bahagi ng gubat, si Yang Ding at ang kanyang dalawang kaibigan ay nasa isang brutal na laban din laban sa isang grupo ng mga lobo. Pagod at duguan, sa wakas ay natalo nila ang huling halimaw. Nakahinga ng maluwag ang isa sa mga kasama ni Yang Ding, nagpapasalamat na dumating ang attack boost scroll, ang gantimpala sa buong Dongjon para sa titulong Leader of Leaders, sa tamang panahon para iligtas sila. Pagkatapos ay nagkomento siya tungkol sa misteryosong level 9 na mangingisda na nakakuha ng titulo. Nang marinig ito, sumabog sa inis si Yang Ding. Hindi niya maintindihan kung paano ang isang manlalaro na may non-combat life skill class ay mabilis na nag-level up, pakiramdam niya ay personal na pang-insulto ito sa mga combat player na tulad niya. Pagkatapos ay galit siyang nagreklamo tungkol sa kanyang murang itak, sinisisi si Suming sa pag-scam sa kanyang pera. Nang hinayang siya na kung hindi lang siya naloko, nakabili sana siya ng maayos na silver grade na armas. Sinubukan lang siyang aliwin ng isa sa kanyang mga kaibigan sa pagsasabing masyadong maganda ang swerte ni Suming. Sumabog ang galit ni Yang Ding, at binalingan niya ang sarili niyang mga kasama, galit na tinawag silang mga walang kwenta, at sumisigaw na siya ang sumalo ng lahat ng pinsala. Nagreklamo siya na matapos pumatay ng napakaraming lobo, ang pinaghatsyang experience ay nagpaabot lang sa kanya sa level 2, kaya pakiramdam niya ay isa siyang malaking tanga. Ang galit niya ay bumalik kay Suming, at nagitnit siya sa galit, nanunumpa na kung makita niya si Suming sa Dongjon, wawasakin niya ito. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang mga kaibigan, ngunit umismid lang si Yang Ding na may pagwawalang bahala. Samantala, si Suming, na level 1-0 na, ay nagtago sa mga palumpong at sinuri ang isang bagong system panel. Ito ay isang abiso na bumabati sa kanya sa pag-abot sa level 1-0 at nag-trigger sa kanyang primary profession change task. Ang nilalaman ng task ay random na pipiliin base sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Alam ni Suming na ito na ang kanyang malaking pagkakataon. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay kung saan umabot lamang siya sa level 1-0 pagkatapos umalis sa Novice Dongjon. Dahil dito, ang kanyang randomly generated na class change quest ay naitugma sa isang mas mataas na level ng Dongjon na hindi niya nagawang kumpletuhin. Napilitan siyang mag-grind hanggang level 15 bago niya ito masubukan, na lubos na nagpababa sa halaga ng mga gantimpala. May matinding determinasyon sa kanyang mukha, inisip niya kung gaano kaiba ang buhay na ito. Sa pag-abot sa level 1-0, habang nasa loob pa ng Novice Dongjon, ang kanyang quest ay iakma sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Tulad ng kanyang inaasahan, isang bagong abiso ang nagbigay sa kanya ng gawain, patayin ang tagapagbantay ng Red Rock Cave, isang elite monster sa Raging Tide Forest. Napangiti siya na pagtantong mas pinadali nito ang mga bagay-bagay. May tiwalang ngisi, idineklara ni Suming na halos tapos na ang kanyang unang class change task. Nagpasya siyang idagdag ang lahat ng kanyang bagong attribute points sa kanyang agility stat. Pagkatapos niyang gawin yon, isa pang system panel ang lumitaw na may kasamang sorpresang gantimpala. Binati siya nito sa paglampas sa 100 threshold sa kanyang agility attribute at binigyan siya ng bagong low-grade platinum passive skill mula sa kanyang Sword God profession, ang Sword Martial Master. Ang malakas na kakayahang ito ay nagpahintulot sa kanya na mag-equip ng anumang uri ng espada na binabaliwala ang lahat ng level at stat requirements. Lumipat ang eksena sa isang meeting room sa Xuanjing First Academy. Isang katulong ang nagpakita kay Principal Wang ng isang holographic leaderboard ng mga nangungunang estudyante mula sa mga kalapit na lungsod. Nagulat ang principal nang malaman na si Suming, ang 1-0-star student na mataas ang inaasahan niya, ay wala sa listahan. Iminungkahi ng kanyang katulong na marahil ay mahina pa sa simula ang Sword Controller class ni Suming, ngunit inamin niyang kakaiba na wala man lang ito sa top 500. Naantala ang kanilang usapan nang biglang bumukas ang pinto at isang babae ang pumasok. Nagpakilala siya bilang si Anne Randling, ang vice-alkalde ng Xuanjing City. Galit na galit siya, sinasabing sinabi sa kanya ng principal ang tungkol sa isang magaling na 1-0-star student, ngunit pinapakita ng data na wala ito sa leaderboard. Sinubukang magpaliwanag ni Principal Wang, ngunit inakusahan siya ng vice-alkalde na nagsisinungaling tungkol sa lakas ni Suming para makakuha ng mas maraming qualification token para sa prestihiyosong Heavenly Tower Council. Itinuro niya na batay sa kasalukuyang data, sina Yancy at Zhang Tanglang mula sa kanyang akademya ang nagpapakita ng tunay na potensyal. Dahil sa mahinang ipinakitang ito, binabawasan niya ang qualification token ng akademya mula 3 pababa sa 2 na lang.
Binalaan niya ito na kung muling mapunta sa kulelat ang akademya ngayong taon, wala na silang matatanggap na token sa susunod na taon, at pagkatapos ay padabog siyang umalis. Naiwang tulala, hawak ni Principal Wang ang 2 token na may mabigat na kalooban. Alam niyang mahalagang pagkakataon para sa kanyang mga estudyante ang Heavenly Tower Council at umaasa siya kay Suming para makakuha sila ng dagdag na pwesto, hindi para mawala ng isa. Maaari na lamang siyang umasa na gagawin ni Suming ang kanyang makakaya at hindi siya bibigin. Samantala, pabalik sa Regentide Forest, dumating si Chuming sa pasukan ng Red Rock Cave. Tiningnan niya ang kanyang mapa, kinukumpirma na ito ang tamang lokasyon para sa kanyang class change quest, at gumaan ang loob na wala na siyang nakasalubong na ibang halimaw sa daan. Sumilip siya sa madilim na kuweba, inaamin na dahil hindi pa siya nakapunta sa lugar na ito sa kanyang nakaraang buhay, wala siyang ideya kung anong mga panganib ang naghihintay sa kanya sa loob. May seryosong ekspresyon, maingat na pumasok si Chuming sa Red Rock Cave. Agad siyang tinambangan ng may isang nilalang na bumagsak sa kanyang harapan. Ito ay isang maliit na halimaw na may asul na balat at nagniningning na pulang mata, kinilala bilang isang level 6 gold digging goblin. Tinitigan siya ng goblin ng may mali siya. Bago pa ito makagawa ng ingay, kumilos na agad si Chuming. Iwinasiwas niya ang kanyang espada na may pambihirang bilis, determinado na patayin ang nilalang bago pa nito maalerto ang buong kuweba sa kanyang presensya. Gayunpaman, ang kanyang mabilis na pagpatay ay nagkaroon ng kabaligtarang epekto. Isang system notification ang nag-abiso sa kanya na na-trigger niya ang Goblin Cave Awareness at na-activate ang isang espesyal na Goblin Mode. Nagulat si Suming dito, nanigas siya at napagtanto na may malungkot na ekspresyon na ang kanyang class change task ay hindi magiging kasing simple ng kanyang inaakala. Mula sa kadiliman, isang malaking grupo ng mga goblin ang lumitaw, ang kanilang mga pulang mata ay nagbabantang nagniningning habang sumusugod sa kanya. Kinumpirma ng system ang kanyang mga kinatatakutan, inaanunsyo na lahat ng goblin sa loob ng Red Rock Cave ay maglulunsad na ngayon ng tuloy-tuloy na pag-atake sa kanya. Isang hiwalay na panel ang nagpaliwanag na ang Goblin Mode ay isang estado ng pag-ugali tulad ng katamaran, pagiging burara, o kasakiman. Napilitan sa isang desperadong labanan, sinimulan ni Suming na lumaban sa gitna ng kumpol. Alam niya na bagamat hindi mataas ang level ng bawat goblin, ang kanilang dami ay isang seryosong banta. Habang siya'y umaatras papalalim sa kuweba, nagsimula siyang mag-alala kung kakayanin ba ng tibay ng kanyang armas ang ganitong katagal na laban. Habang nilalabanan ni Suming ang grupo ng mga goblin, bigla siyang nakapansin ng mas malaking banta na nag-aabang sa kadiliman. Isang dambuhalang elite goblin ang nagtaas ng isang malaking nagniningning na armas. Lumundag ang higanteng halimaw at ibinagsak ang armas nito sa isang malakas na paghampas, na pumilit kay Suming na umilad. Gayunpaman, ang atake ay isang planadong bitad. Habang nasa ere si Suming, umasinta ang mga goblin archer mula sa mga anino. Isang bugso ng mga palaso ang umulan sa kanya, at ilan ay tumama at sumugat sa kanya. Paglapag niya, inamin niya na nakakagulat na matalino ang mga goblin, alam na atakihin siya sa kanyang pinakamahinang sandali. Walang tigil ang pagsalakay. Sa sandaling lumapag siya, 2 pang goblin na may mga punyal ang sumugod sa kanya mula sa itaas. Nagawa niyang harangin ang kanilang mga atake, ngunit ang patuloy na pressure ay nagpapahirap sa kanya. Napagtanto niya na masyadong mabilis maubos ang kanyang mana, at hindi niya kayang patuloy na gamitin ang kanyang makapangyarihang Divine Shadow Step skill ng mas matagal pa. Ngayong napapaligiran na ng mga goblin at ng kanilang kakilakilabot na elite leader, naunawaan ni Suming ang hirap ng sitwasyon. Para sa isang manlalaro na kulang sa malalakas na early game skills, ang direktang pakikipaglaban sa kanila ay napakahirap. Isang tiwalang ngiti ang lumitaw habang nagpasya siya na kung hindi gagana ang direktang diskarte, kailangan niyang maging mas flexible. Isinasagawa ang kanyang bagong plano, lumundag siya palayo gamit ang mga pader ng kuweba para itulak ang sarili palabas sa abot ng grupo. Idineklara na iwas muna siya bilang respeto. Naiwang nalilito ang mga goblin sa kanyang biglaang pag-atras. Ngayon ay nakatago sa likod ng isang malaking bato, pinanood ni Suming ang mga naghahanap na halimaw na may tusong ngisi, handang ilunsad ang kanyang bitad. Mula sa kanyang pinagtataguan, inilunsad ni Suming ang kanyang bitad, muling lumitaw sa isang mataas na ledge sa itaas ng mga goblin. Idineklara niyang may regalo siya para sa kanila habang nagpakawala siya ng isang malaking energy slash mula sa kanyang espada. Ang malakas na alon ng enerhiya ay humawi sa grupo, ginutay-gutay ang mas maliliit na goblin. May tiwalang ngisi, alam ni Suming na gumana ang kanyang plano. Sa pamamagitan ng pagkuha sa mataas na lugar, magagamit niya ang long-range advantage ng kanyang sword drawing slash para lipulin ang kanyang mga kaaway. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake, nagpakawala ng isa pang hiwa na tumapos sa mga natitirang maliliit na goblin. Mahinahon siyang lumapag sa gitna ng patayan. Ang larangan ng digmaan ngayon ay tahimik na. Ang elite goblin leader, ang tanging nakaligtas, ay hindi makapaniwalang nakatingin habang ang kanyang tropa ay naubos sa isang iglap. Kalmadong nilapitan ni Suming ang sugatang halimaw na napakababa na ng health bar at sinabihan itong siya na lang ang natitira.
Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang laban ay hindi nakalampas sa mga mata ng iba. Sa labas ng pasukan ng kuweba, isa sa mga kaibigan ni Yang Ding ang nagtatago sa matataas na damo. Iniulat niya sa kanyang leader na nakarinig siya ng labanan sa loob ng kuweba. Binaliwala ito ni Yang Ding bilang katawa-tawa, tinatanong kung sino ang magiging hangal na hamunin ang isang level 7 plus area ng ganito kaaga, ngunit iginiit ng kanyang kaibigan ang narinig. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Ding nang marinig din niya ang mga yabag na papalapit mula sa bunganga ng kuweba. Pinanood nilang magkaibigan ang isang figura na lumabas mula sa kadiliman, nagtataka kung sino ang maaaring nagfa-farm ng mga halimaw sa ganoong mapanganib na lugar. Habang papalabas ang figura, natigilan sa hindi paniniwala ang mukha ni Yang Ding. Si Suming iyon, mukhang sugatan ngunit matagumpay. Si Suming, na napansin ang grupo sa mga palumpong, ay nag-isip sa sarili na totoo ngang palaging nagtatagpo ang landas ng magkakaaway. Walang kamalay-malay sa kanilang nakaraan, pinag-iisipan lang ni Suming ang kanyang unang class advancement quest na sinabi niyang muntikan na. Level 11 na siya ngayon. Naantala ang kanyang pag-iisip nang makaramdam siya ng paggalaw sa kanyang likuran. Si Yang Ding, na puno ng galit, ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Nang walang kahirap-hirap, iniwasan ni Suming ang padaskol-daskol na paghampas nang hindi man lang lumingon. Nagulat si Yang Ding na nabigo ang kanyang pananambang ng ganoon kadali. Sa galit, inutusan niya ang kanyang dalawang kaibigan na palibutan si Suming at pigilan ang pagtakas nito. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, hinarap ni Yang Ding si Suming, sinasabing nagdulot ito sa kanya ng malaking kawalan noong araw na iyon at ang kamalasan niya ang nagdala sa kanya sa pagkikita sa dungsyon na ito. Tiningnan sila ni Suming na may ekspresyong walang gana at walang pakialam. Inasar siya ni Yang Ding, tinatanong kung takot na ba siya ngayon. Itinagilid lang ni Suming ang kanyang ulo at taimtim na nagtanong kung sino siya. Natigilan si Yang Ding, napahiya na hindi man lang siya naaalala ni Suming. Nagwala siya sa galit, nainis na nakalimutan ni Suming na nanalo ito ng 5,000 advent coins mula sa kanya. Sumisigaw sa pagkabigo, inutusan ni Yang Ding ang kanyang mga kaibigan na umatake, at sumugod silang tatlo. Nananatiling kalmado si Suming, sinabing hindi na kailangan ng dahas dahil lang hindi niya sila matandaan. Pagkatapos ay isang tiwalang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang itinataas ang kanyang espada. Nagpasya siyang ito na ang perpektong pagkakataon para subukan ang kanyang bagong skill. May ngisi sa labi, ipinatawag ni Chuming ang kanyang espada, na nagsimulang magliwanag na may umiikot na pulang enerhiya. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang bagong skill, ang sword control. Humagibis pasulong ang talim, lumilipad sa hangin ng kusa habang humahampas sa napakabilis na tulin. Bago pa man makakilos si Yang Ding at ang kanyang mga kaibigan, hiniwa sila ng espadang kontrolado ng telekinesis sa isang bugso ng pulang liwanag. Tumilapon ang tatlong bully, sumisigaw sa sakit habang bumagsak sa lupa, natalo sa isang iglap. Ngumiti si Suming, nasiyahan sa pagpapakita ng kanyang bagong kapangyarihan. Si Yang Ding, sugatan sa lupa, ay nakatingin ng may lubos na hindi paniniwala. Nakilala niya ang teknik bilang sword control at nautal sa gulat, tinatanong kung paano ito naging posible. Habang ang talim ay umiikot ng may pagbabanta, sumigaw siya na ang sword control ay isang advanced skill na hindi dapat matutunan ng isang sword master hanggat hindi pa mataas ang level. Sa kanyang isipan, inalala ni Suming ang tunay na pinagmulan ng kakayahan. Nakakuha siya ng isang sword control skill scroll matapos talunin ang Elite Goblin. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang natatanging talento, Universal Ascension, para i-upgrade ang mababang uri ng scroll para maging isang magagamit na skill. Nasiyahan siya sa resulta hindi lang dahil makapangyarihan ang skill, kundi dahil perpekto itong akma sa pampublikong katauhan ng isang sword master na makakatulong itago ang kanyang tunay na mythic level class. Gayunpaman, ang kanyang mga iniisip ay napunta sa isang mas mahalagang gantimpala. Matapos ang kanyang unang class advancement quest, nakatanggap siya ng isang hidden location blueprint mula sa huling reward chest. Habang nakatayo sa ibabaw ng kanyang mga talunang kaaway, binuksan niya ang misteryosong blueprint sa isang gintong holographic screen. Habang inilalantad ang mga nilalaman, nawala ang tiwalang ekspresyon ni Suming na palitan ng lubos na pagkabigla. Ang mga nilalaman ng hidden blueprint ay nag-iwan kay Suming na hindi makapagsalita. Ang mga coordinate para sa nakatagong kayamanan ay nasa Red Rock Cave Part 2. Agad siyang nainis, nagtataka kung bakit kailangan niyang bumalik sa parehong kuweba. Lumalim ang kanyang pagkalito nang mabasa niya ang kakaibang subtitle sa mapa, mga goblin, komersyo, at buhay na walang katuturan para sa kanya. Samantala, 11:30 ng umaga sa ibang bahagi ng kabubatan, isang ibang eksena ang naganap. Isang grupo ng 3 babae ang nagdiriwang ng kanilang tagumpay matapos ang isang matinding laban sa isang malaking halimaw. Isa sa mga babae, na level 7 na ngayon, ay bumuntong hininga sa ginhawa. Inamin niyang utang nila ang kanilang tagumpay sa kanilang 7-star na kasamahan, isang babaeng may light green na buhok na nagngangalang Fen Feizi, na siyang bumuhat sa kanila sa laban. Nang matapos ang laban, isang kasamahan ang tuwang-tuwang tumakbo para hatiin ang mga nakuha.
Lumingon si Fenfezi sa kanyang natitirang kasamahan at tinanong kung ayos lang siya, ngunit sinigurado ng babae na ayos lang siya. Makalipas ang isang sandali, gayunpaman, ang ekspresyon ni Fenfezi ay naging gulat. Tumingin siya sa paligid, naguguluhan, at nagtanong kung saan biglang naglaho ang kanilang isa pang kasamahan, yung kumuha ng mga nakuha. Nagsimulang magpanik si Fenfezi habang sinusuri ang lugar. Ang katawan ng halimaw ay natutunaw, ngunit ang kanyang kaibigan ay hindi makita. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Nandyan lang ang kanyang kasamahan kanina lang, at nalinis na nila ang lahat ng halimaw sa lugar. Walang anuman sa lupa, walang bakas ng paglalaban. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata ni Fenfezi sa sobrang takot habang isang nakakatakot na katotohanan ang tila sumagi sa kanyang isipan. Isang matinis na sigaw ng takot ang umalingaw-ngaw sa kabubatan. Ang gintong blueprint na nakuha ni Xuming ay naglantad ng isang nakakabahalang bestiary entry na may pamagat na buhay ng goblin. Inidetalye nito kung paano namumuhay ang mga goblin sa mga tribo sa madidilim na lugar na pinamumunuan ng mga chieftain at shaman. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng system na para mapanatili ang kanilang mataas na rate ng pagpaparami, kinukuha ng mga goblin ang mga babaeng nilalang sa anumang paraan, na ipinakita sa mga nakakatakot na larawan ng pagdukot nila sa mga babaeng estudyante. Umatras si Xuming sa pandidiri, na bigla sa kabastusan ng mga goblin sa timeline na ito. Iwinaksi ito, sinundan niya ang mga coordinate ng blueprint. Isang abiso ang agad na nagkumpirma na nakarating na siya sa lokasyon. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang makapal at tahimik na kabubatan. Tumingin siya sa paligid na nalilito. Ang blueprint ay para sa Red Rock Cave Part 2, ngunit walang kuweba na makita, kaya nagtaka siya kung mali ba ang mga coordinate. Tahimik siyang nakatayo habang sinusubukang lutasin ang palaisipan. Isang makapal na ulap ang dumating, tinatakpan ang kanyang paningin. Naramdaman na may mali, inactivate ni Xuming ang kanyang insightful eye skill. Tuminis ang kanyang paningin, tinatagos ang ilusyon. Nakita niya ang isang malaking halimaw na parang daga na dati nakatago. Nagulat ang nilalang, napagtantong natuklasan na siya. Nang makita ito, naintindihan ni Xuming ang panlilinlang, at isang tiwalang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha. Napagtanto niya na ang pangalang Red Rock Cave Part 2 ay isang panlilinlang para maghanap ang mga humahamon ng isang pisikal na kuweba. Ang totoong pasukan ay hindi isang kuweba, kundi isang matalinong nakatagong ilusyon na binabantayan ng halimaw. Nang matuklasan ng ilusyon, napagtanto ni Xuming na ang tunay na pasukan ay isang kuweba sa ilalim ng lupa at tumalon siya pababa sa nakatagong butas. Habang bumababa, nakita niya ang isang apoy sa ibaba at naintindihan na matalinong ginamit ng mga goblin ang usok para itago ang pasukan. Ligtas siyang lumapag sa loob ng malaking yungib at nagseryoso ang kanyang ekspresyon. Nakakita siya ng isang nag-iisang goblin scout at nagpa siyang huwag umatake. Naalala niya na ang pagpatay kahit isang goblin lang ay magti-trigger ng goblin mode at mag-aalerto sa pugad. Pinaalalahanan niya ang sarili na nandun lang siya para sa kayamanan at kailangang mag-ingat. Gayunpaman, habang papalalim siya, natagpuan niya ang walang buhay na katawan ni Fenfezi. Napagtanto ni Xuming na malamang ay tinambangan siya matapos mahulog sa patibong na usok. Nandidiri siyang napangiwi, iniisip na ang mga nilalang ay kasuklam-suklam tulad ng sinasabi sa kanilang bestiary. Pagkatapos ay nakarinig siya ng desperadong mga sigaw mula sa mas malalim na bahagi. Nakita niya ang isa pang babaeng estudyante na may maikling lilang buhok na napapaligiran ng ilang goblin. Buhay pa siya, at isang praktikal na pag-iisip ang pumasok sa isip ni Xuming. Isinaalang-alang niyang gamitin siya bilang isang diversion para mapadali ang kanyang paghahanap ng kayamanan. Nagpasya siyang iwanan na lang siyang mamatay, sinasabi sa sarili na kasalanan niya ito dahil sa hindi pagiging sapat na malakas. Saktong nagpasya siyang iwanan siya, gumawa ng huling desperadong pakiusap ang babae, nagmamakaawa na may sumagip sa kanya at nag-aalok ng malaking gantimpala. Pagkatapos ay sumigaw siya na ang kanyang ate ay ang vice director ng Jiangdan Group. Sa mga salitang iyon, nanlaki ang mga mata ni Xuming sa gulat nang mapagtanto kung sino siya. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga goblin, handang saktan ang natatakot na babae. Nang biglang sumugod ang mga goblin, pumasok si Xuming. Inihagis niya ang kanyang espada, na lumipad sa hangin na may mga pulang hiwa bago bumaon sa lupa, at nagpatalsik sa mga halimaw. Pagkatapos ay lumundag siya sa ibabaw ng mga tulalang nilalang papunta sa tabi ni Jiang King. May kumpiyansang ngisi, ginamit ni Xuming ang kanyang kakayahang kontrolin ang espada. Pinabalik niya ang kanyang espada, na nagliwanag na may matinding pulang enerhiya habang inihahanda niya ang kanyang sword drawing slash. Pinakawalan niya ang atake, isang malaking, hindi nakamamatay na pagsabog ng liwanag na bumalot sa lugar. Ang kanyang plano ay batay sa nabasa niya kanina. Ang mga goblin ay may matinding kahinaan sa malakas na liwanag. Dahil alam ito, hinawakan ni Xuming ang nagulat na si Jiang King at itinayo ito, sinasabihan siyang tumakbo. Alam niya na hanggat hindi siya papatay ng anumang goblin, matatakot sila ng flash nang hindi nagtitrigger ng goblin mode at nag-aalerto sa pugad. Tumakbo sila hanggang sa makarating sa ligtas na lugar. Lumingon si Xuming at kinumpirma na tama ang kanyang teorya. Hindi sila sinundan ng mga nalilitong goblin.
Si Jang Yun King, pagod ngunit ligtas, ay namula habang nagpapasalamat sa pagligtas niya at nagpakilala. Naalala ni Suming ang litratong ipinakita ng kanyang kapatid, na nagkukumpirma na ito ang nakababatang kapatid ni Jiang Lan. Gayunpaman, hindi nagpakita ng interes si Suming. Malamig niyang binaliwala ang kanyang pasasalamat, sinabing napadaan lang siya, at nagsimulang maglakad palayo. Mabilis na tumawag si Jang Yun King, sinusubukang mag-alok ng gantimpala, at muling binanggit ang kanyang makapangyarihang kapatid. Malamig na pinutol ni Suming ang alok ni Jang Yun King, sinabihan siyang dapat niyang alalahanin ang paglabas ng buhay sa dungjon bago mag-usap tungkol sa mga gantimpala. Habang nagmamakaawa siyang huwag siyang iwan, prangka niyang sinabi na nailigtas na niya siya minsan, at ang kakulangan niya sa lakas ay magpapabagal lamang sa kanya. Sa kabila ng kanyang masasakit na salita, habang tinitignan niya muli ang kanyang mapanang kayamanan, nagulat siyang makita na sinundan siya nito. Hindi niya ito pinansin at itinuro ang isang kumikinang na lugar sa mapa, idineklara na doon nakabaon ang kayamanan. Habang si Jang Yun King ay nagbabantay, nidenerbiyos na nagtatanong kung sumusunod pa rin ang mga goblin, nagsimulang maghukay si Suming. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, inanunsyo niyang nahanap na niya ito. Nakahukay siya ng isang malaking silver quality na bowl. Alam niyang ito ang pinakamataas na uri ng bowl sa Novice Dungeon, ngunit plano niyang gamitin ang kanyang Universal Ascension talent para i-upgrade ang kalidad nito. Nang gamitin niya ang kanyang skill, nagsimulang maglabas ng maningning na gintong liwanag ang bowl, na ikinagulat ni Jang Yun King. Itinaas ni Suming ang nabagong premyo, ipinapaliwanag na isa na itong low-grade gold quality na loot chest. Alam niyang ang mga bowl na ito ay parang loterya na may mataas na tsansang magbigay ng makapangyarihang mga item, skill, o kagamitan. May kumpiyansang ngiti, binuksan niya ang bowl, iniisip kung anong mga kayamanan ang naghihintay sa kanya. Namanghang tumingin si Jang Yun King habang isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa loob. Dalawang item ang lumitaw, isang piraso ng magarbong gintong baluti sa balikat at isang gintong scroll. Tinukoy ng isang notification ang kanyang mga napanalunan, isang piraso ng Shadow Stream set at isang Soul Healer skill scroll. Tiningnan ni Suming ang kanyang mga gantimpala mula sa gintong bowl. Ang kanyang paunang pananabik ay mabilis na napalitan ng pagkadismaya. Bagamat magandang nahanap ang armor set, nagreklamo siya na walang silbi ang platinum grade na Soul Healer skill scroll dahil hindi ito tumutugma sa kanyang propesyon. Nang makita ang kanyang pagkadismaya, ninenerbiyos na iminungkahi ni Jang Yun King na marahil ay lumitaw ang scroll dahil malapit siya. Habang tinitingnan siya ni Suming nang may pagkalito, namula siya at isiniwalat na ang kanyang awakened profession ay isang 7-star Soul Healer. Dahil sa revelasyong ito, tuluyang natigilan si Suming. Pagkatapos, inanunsyo ng isang system notification na sumali na si Jang Yun King sa kanyang team at siya na ngayon ang team leader. Samantala, sa ibang bahagi ng dungsyon, isang mas madilim na eksena ang nagaganap. Isang estudyante ang brutal na pinatay ng isa pang manlalaro. Ipinakita ng isang system panel ang layunin ng pumatay, isang primary class change task na nangangailangan sa kanya na pumatay ng 50 iba pang manlalaro na ang kasalukuyan niyang bilang ay 33. Matapos paslangin ang kanyang biktima, ang pumatay, isang estudyante mula sa Wujin Academy, ay ngumiti ng sadistiko at tinawag ang kanyang susunod na target. Ang target na yon ay si Jiao. Idineklara ng pumatay na ang mahihina ay may isang landas lamang, kamatayan, at inanunsyo na siya na ang susunod. Galit na galit at talsik ng dugo, tumanggi si Jiao na maging biktima. Nagpatawag siya ng isang skeletal warrior para ipagtanggol ang sarili at lumaban. Laganaap ang kaguluhan sa dungjon. Alas negatibo 12:30 ng hapon, isang malaking pagsabog ang sumabog mula sa lupa, na nagtulak sa takot na si Jiao na tumakas para sa kanyang buhay. Nang makatakas, nakita siyang desperadong umaakyat sa isang matarik na bangin. Nakahanap siya ng maliit na nakausling bato at nagtago, maingat na sumisilip, sinusubukang makaligtas sa malupit na pagsubok. Habang nagtatago si Jiao sa bangin, ang mamamatay taong estudyante mula sa Wujin Academy ay gumagala sa ibaba. Nabigo ang kanyang pagtatangkang magtago ng madulas ang kanyang paa, na nagpatanggal ng ilang maluluwag na bato. Mabilis na napatingala ang pumatay, at agad na nakita ng kanyang matatalas na mata ang pinagtataguan nito. Sa hindi kapanipaniwalang bilis, lumundag siya paakyat sa bangin, at lumapag mismo sa harap ng nagulat na si Jiao. Agad siyang umatake, iwinasiwas ang kanyang malaking talim at tinutuya siya. Halos hindi na ilagan ni Jiao ang malakas na atake, ngunit nadaplisan pa rin siya nito, at nag-iwan sa kanya ng sugat. Magandang lumapag ang pumatay sa makitid na nakausling bato, nagpapahayag ng pagkagulat na ang isang babaeng tulad niya ay nakatagal sa kanyang pangangaso ng ganoon katagal. Patuloy niya itong ininsulto, sinasabing sinayang niya ang kanyang oras, ngunit inamin na mayroon siyang kaunting galing, na marahil ang kanyang Xuanjing Academy ay hindi puro basura. Galit at sugatan, itinanong ni Jiao kung bakit siya, isang estudyante mula sa kalapit na Wujing Academy, ay pumunta sa kanilang dungsyon para lang pumatay ng mga inosenteng tao. May sadistikong ngiti, ipinaliwanag ng estudyante na hindi ito para sa anumang espesyal na dahilan.
Ipinakita niya sa kanya ang kanyang system interface, na isiniwalat na ang kanyang level isa 0 class change quest ay nangangailangan sa kanya na pumatay ng 50 iba pang manlalaro. Napatitig si Jiao sa sindak at hindi makapaniwala. Ipinaliwanag pa ng pumatay na hindi siya maaaring magwala ng ganoon sa dungyo ng sarili niyang lungsod, kaya't kinuha niya ang kanyang pribadong eroplano papunta sa kanilang lugar. Malupit niyang sinabi sa kanya na kung gusto niyang may sisihin, dapat niyang sisihin ang sarili niyang akademya sa pagiging pinakamahina sa ilang mga lungsod. Ikinumpara ang kanyang paaralan sa isang malambot na persimmon na hinog na parapigaan, muli siyang sumugod sa kanya. Desperada, nagpatawag si Jiao ng isang skeleton warrior para salubungin ang atake. Gayunpaman, walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Ininsulto ng pumatay ang kanyang mga pangunahing laruang kalansay, habang hiniwa niya ang summon sa gitna sa isang malakas na hampas, na ipinagpatuloy ang kanyang walang humpay na pag-atake sa ngayong walang kalaban-laban na si Jiao. Idineklara ng estudyante mula sa Wujin Academy na hindi na niya hahayaang makatakas si Jiao, at nagpakawala ng isang malakas na umiikot na pulang atake na tinatawag na Blood Blade Flying Stab. Nang malapit nang tumama sa kanya ang nakamamatay na espada, isang berdeng palaso ang lumitaw mula sa kung saan, na humarang sa tama. Umungol sa inis ang pumatay, nagtatanong kung sino ang nakialam. Mula sa mga puno, isang grupo ng mga estudyante ang lumitaw. Sumigaw ang leader na si Yans kay Jiao, sinasabing magbibigay sila ng cover. Nakilala ni Jiao ang kanyang mga kaklase na dumating para tulungan siya, habang si Yans ay nakahanda sa kanyang kumikinang na pana. Samantala, 12:12 ng tanghali sa ibang bahagi ng kagubatan, natapos ni Suming ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga piraso ng kayamanan na kanyang nakolekta sa system. Agad na kinumpirma ng isang system notification, natapos na ang kanyang primary class change task, at na-promote na siya sa first class change sword god. Ang promosyon ay may kasamang malaking pagtaas ng lakas, isang +1 0 na dagdag sa lahat ng kanyang mga attribute, isang pinahusay na epekto para sa kanyang mythical origin sword body talent, at dobleng pagtaas sa kanyang lakas, bilis, at husay sa espada. Ngayong mas malakas na, nakaramdam si Suming ng bagong alon ng kumpiyansa tungkol sa kanyang plano na hamunin ang hidden boss ng dungeon. Lumingon siya kay Jiang Yunqing at ibinigay sa kanya ang Soul Healer Skill Scroll. Kinumpirma ng isang notification na matagumpay niya itong nagamit, at isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa kanya habang natututunan niya ang bagong kakayahan. Ang mga detalye ng skill ay lumitaw sa isang system panel. Soul Buff, isang high-grade platinum na skill. Kapag ginamit, kumukonsumo ito ng soul power para dagdagan ng nakakagulat na 200 ang experience points na nakukuha ng lahat sa team. Parehong si Suming at si Jiang Yunqing ay naiwan sa estado ng lubos na pagkabigla. Hindi makapaniwala si Suming sa kanyang hindi kapanipaniwalang swerte, na pagtanto na random niyang nakuha ang isang god tier na leveling skill. Nang makita ang hindi kapanipaniwalang pagkakataong ito, isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Suming. Itinuro niya si Jiang Yunqing at inanunsyo na nagbago na ang kanyang isip. Pumapayag na siya ngayon sa dati niyang hiling na tulungan siyang kumpletuhin ang Novice Donjon. Tuwang-tuwa siya sa kanyang desisyon. Habang nagdiriwang si Jiang Yunqing, naisip niya kung paanong ang isang manlalaro na sapat ang tapang na harapin ang Goblin Cave ng mag-isa ay mas ligtas na tagapagtanggol kaysa sa mga upahang mersenaryo na binayaran ng kanyang kapatid. Bumuntong hininga si Suming sa sarili, iniisip na kahit ayaw niya sa mga mayamang dalaga na gumagamit ng pera para kumuha ng mga shortcut, hindi niya maaaring palampasin ang bentahe na inaalok ng kanyang hindi kapanipaniwalang skill. Habang pinoproseso ni Suming ang sitwasyon, kasama si Jiang Yunqing, nagulat siya sa isang system notification. Ito ay isang mensahe mula kay Jiao. Samantala, sa gilid ng bangin, ang estudyante mula sa Wujin Academy, hindi na tinag sa mga reinforcement, ay sumugod sa isa sa mga kasamahan ni Yans. Sa isang malupit na paghampas, pinabagsak niya ang estudyante, malamig na nakatitig habang bumabagsak ang katawan. Bilang tugon, nagpakawala si Yans ng isang malakas na berdeng palaso, ngunit sinalag ito ng estudyante mula sa Wujin Academy, na labis na ikinagulat ni Yans. Sinasamantala ang pagkabigla, muling sumugod ang pumatay. Sumugod ang isa pa sa mga kasamahan ni Yans, ngunit sinalubong lang siya ng Blood Blade Flying Stab ng pumatay. Tumama ang atake sa kanyang ulo, na agad niyang ikinamatay. Nang bumagsak ang pangalawang kasamahan, naiwan sina Yans at Jiao na mag-isa sa gitna ng mga bangkay. Napatingin si Yans sa takot na pagtantong napakalakas ng kanilang kalaban. Nagulat siya na ang Wujing Academy ay makakagawa ng ganoon kalakas na awaken, at walang lumabas sa kanyang pananaliksik tungkol sa mga magagaling na estudyanteng gumagamit ng talim. Habang nakatayo ang estudyante mula sa Wujin Academy sa ibabaw ng kanyang mga biktima, isang nakakatakot na katotohanan ang napagtanto ni Yans. Nakilala niya ang kanilang umatake na si Li Chengguang, ang henyong isa 0-star na estudyante mula sa Wuyang City na may lihim na propesyong blade mania. Nagreklamo si Li Chengguang na nagsayang siya ng oras, at ang bilang ng napatay niya ay 35 pa lang sa 50. Malubha ang sitwasyon.
Si Yans, isang range fighter, ay nasa matinding dehado, habang si Jiao naman ay naubusan ng mana. Dahil desperado, tinanong ni Yans si Jiao kung maaari silang maghintay ng tulong. Sumulyap si Jiao sa ikon na nagpapahiwatig na nagpadala siya ng mensahe kay Suming, ngunit may mabigat na loob, sinabi niya kay Yans na walang darating na tulong. Nang marinig ito, umisi si Li Chengguang, kinukutya ang kanilang kawalan ng magawa. Pagkatapos ay idineklara niyang uunahin niyang patayin ang nakakainis na archer at sumugod kay Yans. Sa isang desperadong pagsasakripisyo sa sarili, hinarang ni Jiao ang atake, habang sumisigaw na tumakbo si Yans. Ang kanyang katapangan ay sinalubong ng napakalakas na puwersa. Walang kahirap-hirap siyang dinisarmahan ni Li Chengguang. Nagmataas siya sa kanya nang may panghahamak at malupit na sinabi na ang isang mahinang tulad niya ay walang karapatang magligtas ng iba habang naghahanda siyang ibigay ang huling atake. Habang ibinababa ni Li Chengguang ang kanyang talim, isang maningning na asul na liwanag ang sumabog, na sumalag sa nakamamatay na atake sa tamang oras para iligtas si Jiao. Natigilan, tumingala siya nang may tumawag sa kanyang pangalan. Sa kanyang pagkagulat, si Suming pala yon. Nakatayo siya sa bangin sa itaas, isang nag-iisang figura laban sa silweta ng natalong si Yans at ng mamamatay taong si Li Chengguang. Natanggap ni Suming ang mensahe ni Jiao at tumatak sa kanya ang mga salita nitong walang pag-imbot. Ang mensahe ay hindi isang paghingi ng tulong, kundi isang desperadong babala para siya ay lumayo. Nagdulot ito ng pagbuhos ng mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Si Jiao na lumalaban para sa kanya, namamatay para sa kanya, hindi kailanman natatakot sa anumang panganib para iligtas siya. Inisip niya kung paano kahit sa bagong buhay na ito, matapos makaharap ang isang nakamamatay na kalaban, ang una niyang instinct ay hindi iligtas ang sarili, kundi unahin ang kanyang kaligtasan. Dahil naantig sa kanyang di matitinag na katapatan, tumalon siya pababa sa gilid ng bangin. Sumigaw si Jiao sa kanya, tinatanong kung bakit siya dumating gayong binalaan na niya siya. Napatingin na lang siya ng may pagkagulat at pag-aalala, habang maganda siyang lumapag sa harapan niya. Marahang siyang sinuway ni Suming, sinasabing huwag laging unahin ang pag-aalala sa iba. Pagkatapos, may isang mainit at determinadong ngiti, gumawa siya ng isang taimtim na panata. Sa buhay na ito, siya ang magpoprotekta sa kanya. Napansin ni Li Chengguang na ang maningning na asul na liwanag ay isa palang espada na lumilipad sa hangin. Nagulat siya, nakilala ang advanced na sword control technique. Diretsong lumipad ang talim sa kamay ni Suming habang sinasalo niya ito sa ere, habang mayabang na nakatayo sa bangin. Hawak na ngayon ang kanyang espada, iwinasiwas ito ni Suming ng may hindi kapanipaniwalang lakas. Nakilala siya ni Li Chengguang bilang ang sikat na isa 0-star sword controller mula sa kabilang akademya. Habang nababalot ng galit ang kanyang mukha, kinausap ni Suming ang may pulang buhok, at sa isang mapangwasak na atake na nagpatalsik sa kanyang kalaban, galit na nagtanong kung siya ba ang nanakit kay Jiao. Habang nanonood mula sa ligtas na distansya, napuno si Yans ng pagkamangha at panibagong pag-asa. Nagdiwang siya, napagtantong dahil kaharap na ng malakas na si Suming ang kanilang kalaban, makakapagbigay siya ng ranged support, na nagbibigay sa kanila ng totoong pagkakataong manalo. Habang nagpapatuloy ang labanan, biglang nabalot si Yans sa isang berdeng healing aura na ikinagulat niya. Nagpalingalinga sila ni Jiao, nagtataka kung sino ang nagpapagaling sa kanila. Ang pinagmulan ay si Jiang Yunqing, na nagpakilala bilang kasamahan ni Suming at isang soul healer. Pareho silang natuwa na magkaroon ng suportang healer. Gayunpaman, inamin ni Jiang Yunqing na hindi pa siya pamilyar sa kanyang mga bagong healing skill at mga ngailangan ng oras. Dahil dito, naguluhan at nainis si Jiao, habang naaalala niya ang sinabi ni Suming na hindi siya makikipag-team, pero malinaw na nakahanap na siya ng kasamahan ngayon. Hinikayat ni Yans si Jiang Yunqing na magmadali, ipinapahayag ang kanyang pag-aalala para kay Suming. Sa kanyang pagkagulat, mahinahong sinabi sa kanya ni Jiang Yunqing na huwag mag-alala. Nang may buong tiwala, sinabi lang niya na napakalakas ni Suming. Pabalik sa kanilang epikong duelo, si Suming ay nakikipaglaban ng matindi kay Li Chengguang. Nasa depensa si Li Chengguang, nagulat na ang isang simpleng sword controller ay maaaring magkaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan at kasanayan. Hirap siyang makasabay, lubos na nagulat sa mga advanced at hindi mahulaan na galaw ni Suming. Nagsimula ng marahas ang duelo sa pagitan nina Suming at Li Chengguang. Napakalakas ng kanilang unang sagupaan, na napilitan ang parehong mandirigma na tumalon pa atras. Humanga, inamin ni Li Chengguang na ang lakas ni Suming bilang isang isa 0-star awakened ay lumampas sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ay hinamon niya ito, gustong malaman kung sino ang mas malakas, siya, ang isa 0-star blade maniac mula sa Wuyang City, o si Suming, isang sword controller mula sa mababang ranggong Xuanjing Academy. Nang marinig ang pangalan, napagtanto ni Suming na narinig na niya ang tungkol kay Li Chengguang noon. Naalala niya na ang lalaki ay isang mahalagang tao sa kanyang nakaraang buhay, bagaman hindi pa niya ito nakilala. Nagulat na makaharap siya ng ganito kaaga, hindi natakot si Suming at hinarap ang hamon ng may tiwalang ngiti. Sumugod siya, sabik na subukan ang kanyang espada laban sa talim ni Li Chengguang. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata ng may hindi kapanipaniwalang lakas.
Bilang tugon, inilabas ni Li Chengguang ang kanyang Blood Blade Flying Stab ability, nagpapadala ng mga pulang energy projectile patungo kay Suming. Nagulat si Suming sa taktika, ngunit mahusay na sinalag ang mga ito gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, isa itong patibong. Sumigaw si Li Chengguang na nahulog si Suming sa kanyang patibong. Ang pulang enerhiya mula sa mga sinalag na talim ay umikot sa paligid ni Suming na nagpatigil sa kanya. Ipinaliwanag ni Li Chengguang na ang blade energy ay maaaring ikulong ang isang kalaban. Dahil nakulong si Suming, lumapit si Li Chengguang para sa huling atake, sumisigaw na mamatay na ang kanyang kalaban. Ngunit hindi walang magawa si Suming. Ginamit niya ang kanyang sword control ability para ilunsad ang kanyang espada mula sa kanyang kamay, sinalubong ang atake ni Li Chengguang sa isang malaking sagupaan ng enerhiya na sumira sa immobilizing spell. Ngayong malaya na, madaling naiwasan ni Suming ang isa pang atake mula sa nagulat na si Li Chengguang. Nang may tiwalang ngiti, sinabi ni Suming na siya naman ang susunod at telekinetically na tinawag pabalik ang kanyang espada. Nang makitang pansamantalang walang armas ang kanyang kalaban, umisi si Li Chengguang, hinahamon si Suming na salagin ang susunod niyang atake ng walang sandata habang sumusugod siya. Ngunit isang pagkakamali ang sobrang kumpiyansa ni Li Chengguang. Habang lumilipad pabalik ang espada ni Suming, humiwa ito sa kanyang dibdib, nagdulot ng dugo at iniwan siyang sugatan at galit dahil nadaig. Hindi na tinag, hinawakan ni Li Chengguang ang kanyang sandata at sumugod muli, ngunit nasa ibang antas si Suming. Inactivate niya ang kanyang Divine Shadow Step skill na sinundan ng isang teknike na tinatawag na Chaotic Shadow 5 Blades. Sa kanyang bilis na lubhang tumaas, walang kahirap-hirap siyang umiwas sa mga nagwawalang atake ni Li Chengguang, magarang iniiwasan ang bawat atake. Nalito si Li Chengguang, hindi maintindihan kung paano biglang bumilis ng husto ang kanyang kalaban. Bago pa siya makareact, lumitaw si Suming sa kanyang likuran, nag-aalok ng isang mahinahong paumanhin, habang ang kanyang telekinetically controlled na talim ay lumilipad sa hangin. Nang may tiwalang ngiti, idineklara ni Suming na bumalik na ang kanyang espada. Matapos gumaling, sumugod sina Yanse, Jiao, at Jiang Yunqing para magbigay ng tulong. Sumigaw si Yanse kay Suming na kumapit lang dahil darating na sila. Dumating sila sa lugar ngunit napahinto sila ng isang nakakagulat na tanawin. Mukhang tapos na ang labanan kung saan si Li Chengguang ay nakaluhod sa pagkatalo sa harap ng nagwaging si Suming. Namangha ang grupo, pinupuri si Suming sa pagtalo sa isang malakas na kalaban ng mag-isa. Habang nagdiriwang ang mga kaibigan ni Suming, hindi pa tapos ang panganib. Sa kanyang likuran, bumangon si Li Chengguang, ang kanyang katawan ay bumubulusok sa madilim na pulang enerhiya. Napansin ni Jiang Yunqing ang banta at sumigaw na mag-ingat si Suming. Lumingon si Suming kasabay ng pagsugod ni Li Chengguang, na naniniwalang may pagkakataon siya para sa isang huling desperadong atake. Sa isang galit na dagundong, iwinasiwas niya ang kanyang sandata sa isang brutal na huling hiwa. Habang bumabagsak ang huling atake ni Li Chengguang, nanood ang mga kaibigan ni Suming sa takot. Natigilan si Yanse at Jiang Yunqing habang sumigaw naman sa takot si Jiao ng pangalan ni Suming. Tumama ang atake, sinugatan si Suming habang isang bagyo ng pulang energy blades ang sumabog sa paligid niya. Inilabas ni Li Chengguang ang kanyang pinakamalakas na skill, ang Rainforest Rapid Blade. Ang teknike ay lumikha ng isang magulong ipo-ipo ng hindi mabilang na pulang energy slashes na ganap na pumalibot kay Suming. Sugatan ngunit tumatawa, matagumpay na tinanggap ni Li Chengguang ang kanyang kalaban sa kanyang blade formation. Nang makitang nakulong at sugatan si Suming, nagpanik si Jiao at sinubukang tulungan siya, ngunit mabilis na hinawakan ni Yanse ang kanyang braso, pinipigilan siya. Hinikayat niya siyang kumalma, nagbabala na ang pagmamadali sa nakamamatay na blade formation ay isang walang kwentang sakripisyo. Nagpumigla si Jiao sa pagkakahawak sa kanya, sumisigaw na kailangan niyang iligtas si Suming kahit pa ikamatay niya. Bigla, isang mahinahong boses ang pumutol sa kaguluhan na nagsasabi kay Jiao na makinig. Huminto siya, gulat at nalilito. Boses iyon ni Suming na nagsasalita mula sa loob ng naggangalit na vortex. Mahinahon niyang binalaan ang kanyang mga kaibigan na huwag lumapit, na natiling kalmado kahit na nakakulong sa ultimate attack ng kanyang kalaban. Sa loob ng blade formation, galit na hinawakan ni Li Chengguang ang duguan na anyo ni Suming, umuungol sa hindi makapaniwala. Hinihingi niyang malaman kung paano nakatanggap si Suming ng napakaraming direktang tama at hindi pa rin namamatay. Sa kanyang pagkagulat, isang mahinahong boses ang nagtanong kung sigurado ba talaga siyang may tinamaan siya. Natigilan si Li Chengguang, napagtantong hindi nanggagaling ang boses sa katawan na hawak niya. Ang anyo sa kanyang pagkakahawak ay natunaw at naging asul na enerhiya, at naunawaan niya ang katotohanan. Isang kapalit lang pala ang kanyang nilalabanan sa buong panahon. Ang tunay na Suming ay lumitaw sa kanyang likuran na walang galos at nakasuot ng bagong madilim na baluti. Mahinahon niyang sinabi na sa wakas ay napansin na ni Li Chengguang ang panlilinlang. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang skill na wala ang isang ordinaryong sword master, at sinabing galing ito sa kanyang kumpletong platinum grade shadow sword set. Ang set na ito ay nagbigay sa kanya ng Surge of Darkness, na nagdagdag ng defense penetrating dark damage, at Shadow Clone, na lumikha ng isang perpektong decoy.
Seryoso ang mukha ni Li Chengguang, alam na ang mga equipment set ay hindi matatagpuan sa Novice Donjon. Napagtanto niyang mayroon lamang isang paraan para makuha ni Suming ang ganoong item. Kinumpirma ni Suming ang kanyang hinala, sinabing matagal na niyang natapos ang kanyang unang class advancement quest. Ang revelasyon na naunahan siya ni Suming ay nagpanganga sa mga ngipin ni Li Chengguang sa pagkadismaya. Dahil nabaliktad na ang sitwasyon, iwinasiwas ni Suming ang kanyang espada. Idineklara na si Li Chengguang ay nasa kanyang awa na. Nang tumama ang huling suntok, isang maliit na kumikinang na asul na item ang nahulog mula sa kamay ng natalong estudyante. Agad napansin ni Suming ang kumikinang na bagay habang nahuhulog ito. Nang matalo si Li Chengguang, ang kumikinang na bagay na kanyang nabitawan ay umilaw sa isang nakakasilaw na kislap. Habang nanonood mula sa malayo, nagulat na nakilala ito ni Yans, sumisigaw na isa itong life-saving accessory. Ipinaliwanag niya sa nalilitong si Jiangyon King na ang pambihirang item ay nagpapahintulot sa isang manlalaro ng emergency exit mula sa isang dungeon. Idinagdag niya na ang mga ganoong item ay napakahalaga, nagkakahalaga ng 10,000 advent coin at hindi matatagpuan sa loob ng mga dungeon. Habang nagsasalita siya, natunaw ang katawan ni Li Chengguang sa isang haligi ng asul na liwanag at naglaho. Pinanood siya ni Suming na tumakas ng may pagkasuklam, sinasabing siguradong nagbayad ng malaki ang kalapit na lungsod para mabigyan ang kanilang isa-0-star genius ng ganoong kalakas na escape tool. Mamaya, 2:00 ng hapon, pabalik sa monitoring room ng akademya, isang assistant ni Principal Wang ang tumingin sa isang data screen na may nag-aalalang ekspresyon. Napansin ng principal na kumakain ng instant noodles, ang kanyang pag-aalala at tinanong kung nakuha na niya ang real-time player rankings. Ipinaliwanag ng assistant na iba ang dahilan. Itinuro niya ang isang bahagi ng mapa ng dungeon, iniulat na nagpakita ang data ng maraming pagkamatay ng manlalaro sa lugar na iyon sa pagitan ng 12:00 at 2:00 ng madaling araw. Nilinaw niya na ang nakababahala ay hindi ang mga pagkamatay, kundi ang sanhi. Ipinahiwatig ng data na pinatay sila ng isang manlalaro mula sa labas ng rehiyon ng kanilang lungsod. Nagulat at nagalit si Principal Wang. Malungkot niyang napagtanto na muling naglalaro ng maruming laro ang kalapit na lungsod at inutusan ang kanyang staff na isave ang lahat ng data records. Nang hinayang siya na dahil nasa ilalim ng ranking ang Xuanjing Academy, muli silang naging madaling target. Pag-iba ng usapan, humingi siya ng update sa progreso ng mga estudyante. Isang aide ang nagulat na maayos ang takbo ng mga bagay-bagay at karamihan sa mga teleportation area ay ligtas na. Ang limitadong footage ay nagpakita na ang ilang malalakas na estudyante ay nakabuo na ng malalaking party at sinusubukan ng talunin ang final dungeon boss. Ang nangunguna sa pagsugod ay si Zhang Tang, ang 8-star Magic Hammer Warrior at anak ng prestihiyosong pamilya Zhang. Nagpahayag ng pag-asa ang principal sa binata, sinasabing dahil level 12 ang final boss, siguradong papalapit na sa level 1-0 ang grupo ni Zhang Tang. Nang matapos siya sa kanyang pag-iisip, isa pang aide ang nag-anunsyo na lumabas na ang real-time ranking data. Iniulat ng aide na, tulad ng hula ng principal, halos level 1-0 na si Zhang Tang at tabla sa unang pwesto kasama si Yans. Kasunod nila sina Jiangyon King at Ji Yao sa level 8 at 7. Nagulat, tinanong ng principal kung bakit hindi niya nakita ang kanyang pinaka-promising na estudyante, si Suming, sa listahan at hiniling na malaman ang kasalukuyang level nito. Pagkatapos ng isang sandali ng gulat na pag-aalinlangan, dumating ang sagot. Level 2. Nilinaw ng aide na naabot ni Suming ang level 2 nang makuha niya ang First Blood title kaninang umaga, at hindi na tumaas ang kanyang level mula noon. Gayunpaman, ang katotohanan sa dungeon noong 2 oras 30 minuto uwi ay lubos na naiba. Bumaon ang espada ni Suming sa isang talunang halimaw, at isang system notification ang nagkumpirma na napatay niya ang isang Elite Thorn-Tooth Beast. Sumunod ang isa pang notification, binabati siya sa pag-abot sa level 14 na at pag-unlock sa hitsura ng kanyang hidden armor. Namangha ang kanyang mga kasamahan sa kanilang progreso. Si Ji Yao, na level 8 na ngayon, ay napansin kung gaano kabilis silang nag-level up, habang si Yans, na nasa level 1-0, ay handa na para sa final boss. Kinilala ng grupo na ang kanilang mabilis na pag-unlad ay dahil sa experience boosting skill ni Jiangyon King, at si Jiangyon King, na ngayon ay level 9, ay pinasalamatan si Suming sa pagbibigay sa kanya ng makapangyarihang kakayahan. Masayang binuod ni Ji Yao ang mga kalakasan ng kanilang koponan. Ang pagpapagaling ni Jiangyon King, ang mga range attack ni Yans, ang kanyang sariling mga summon creature, at ang pamumuno ni Suming. Mapagkumbabang tinanggihan ni Suming ang papuri, sinasabing nakikisakay lang siya sa kanila. Agad na tumutol si Ji Yao, ipinaalala sa kanya na kung hindi niya sila iniligtas, siya at si Yans ay napatay na ni Li Chengguang. Namumula, buong tiwala niyang idineklara na sa kanilang teamwork, madali nilang matatalo ang dungeon boss. Sumang-ayon si Suming sa kanyang sinabi, ngunit pagkatapos ay tumalikod, ipinahayag na ang kanyang target ay hindi ang ordinaryong boss ng dungeon. May kumpiyansang ngiti, itinaas niya ang isang kumikinang na malakristal na susi, idineklara ang kanyang intensyon na hamunin ang mas malakas na hidden boss.
Kinumpirma ng isang system notification na ang susi ay ang Water Ripple Key, isang item na kalalabas niya lang makuha. Para ipatawag ang hidden boss na ito, kailangang sagutin ang 3 komplikadong bugtong at kolektahin ang 3 kaukulang item. Ang unang bugtong ay tungkol sa isang pilak na buwan na nakabitin sa isang dalampasigan. Mabilis na nahinuha ni Suming ang kahulugan nito, dinala ang kanyang koponan sa isang bahagi ng kagubatan kung saan ang malalaking halaman ay tumubo na parang isang higanting gasuklay na buwan. Ipinaliwanag niya na dahil walang totoong kalangitan ang dungsyon, ito na siguro ang pilak na buwan. Pagkatapos ay itinuro niya ang malaking lawa sa likod ng mga puno, tinukoy ito bilang lokasyon ng hidden boss. Ang pangalawa at pangatlong bugtong ay nangangailangan ng mga partikular na item. Inihayag ni Suming na nakuha na niya ang iris flower, isang mahalagang trigger item, noong una siyang pumasok sa dungsyon. Sa pagsasama nito sa Water Ripple Key, matagumpay niyang nalutas ang mga natitirang puzzle. Habang hawak niya ang activated na item, isang umiikot na bola ng asul na enerhiya ang nabuo sa kanyang mga kamay. Namangha ang kanyang mga kasama, hindi makapaniwala kung paano niya nalutas ang mahihirap na bugtong ng napakabilis. Inihagis ni Suming ang energy sphere sa lawa, na agad na umalon, na bumubuo ng isang malaking ipo-ipo. Mula sa umiikot na kalaliman, isang malaking kumikinang na espada ang lumitaw, na sinundan ng isang malaking aninong istruktura na may 2 nagbabantang pulang mata na nakatitig mula sa loob.